Sinadya ng babaeng ito na papurihin ang kanyang anak na babae na magkunwaring allergic sa mani, ngunit nabuking siya ng mga magulang ng kaklase. Sinadya ni Jang Mi-ho na tawagan si Song Jung-a para pakainin ng manok na may mani ang anak niya nang makita niyang nabuking ang pagpapanggap ng kanyang anak na babae na allergic. Sa takot na mawala ng mukha, dali-daling dinala ni Song Jung-a ang kanyang anak at ang mga ina na tila magkakasundo ay puno ng pagpapanggap. Buong araw silang nagpapakita ng kanilang marangyang buhay online para hangaan sila ng lahat. Mukha silang malalapit at nagbibigayan pa ng regalo, ngunit sa likod ay nagpapatalbugan. Sa madaling salita, ayaw nilang makita ang iba na mas mahusay kaysa sa kanila, at si Song Jung-a, isang full-time na ina, ay isa sa kanila. Palagi niyang ibinabahagi ang magagandang sandali ng buhay online. Nang araw na iyon, gumawa siya ng ilang cookies, espesyal na binalot at dinala sa dalawa pang ina na sina Jang Mi-ho at Kim Na-young. Masayang sinalubong ng dalawang ina si Song Jung-a. Nagpicture pa sila at in-upload sa social media para magpahayag ng pasasalamat. Ngunit sa post ni Jang Mi-ho, hindi man lang binanggit ang pangalan ni Song Jung-a. Samantala, si Kim Na-young naman ay nag-post ng larawan ni Song Jung-a na nakapikit at mukhang napakapangit. Nagalit si Song Jung-a at hindi rin siya nagpatalo, kaya nagkomento siya ng patama sa ilalim. Sinabi niya na nagdala siya ng regalo kay Kim Na-young at marami pa siyang magagandang larawan sa kanyang telepono, ngunit ang larawang in-upload ni Kim Na-young ay nagmumukha silang mga teddy bear. Hindi lang ang mga ina ang nag-aaway, inutusan din nila ang kanilang mga anak na huwag magpatalo. Sa palabas sa kindergarten, magtatanghal ang mga estudyante ng musical na Snow White. Ang pangunahing karakter ay pipiliin sa pamamagitan ng audisyon, lalo na ang estudyanteng gaganap sa pangunahing papel ay magkakaroon ng close-up shot at ang bawat magulang ay may kani-kanilang plano. Sunod-sunod na nag-aagawan para sa kanilang mga anak. Sa pagkakataong ito, binanggit ni Jang Mi-ho ang insidente 2 taon na ang nakakaraan, umaasang magiging patas ang audisyon sa pagkakataong ito. Para maiwasan ang anumang insidente tulad ng nangyari noong taon na iyon, pagkatapos umalis ng mga ina, bumulong-bulungan ang mga guro sa isa't isa. Ang nangyari ay, 2 taon na ang nakakaraan ng pumili ng mga batang modelo. Isang araw bago magsimula, sinadyang pakainin ng isang tao ng peanut candy ang anak ni Song Jung-a, kahit na allergic ito sa mani. Pag-uwi ni Song Jung-a, magulo ang lahat, agad siyang naghanda. Una, ipinasok niya sa isip ng kanyang anak na babae ang ideya na dapat itong maging Snow White. Pagkatapos ay dinala niya ang bata sa klase ng isang profesional na guro ng musikal at palaging naghihintay si Song Jung-a sa lugar ng klase. Pagkatapos ng klase, dinala niya pa uwi ang kanyang anak. Sa elevator, hindi sinasadya niyang nakita ang pakete ni Kim Na-young. Pagkatapos dalhin pa uwi ang kanyang anak, agad siyang bumalik. Umakyat siya sa bawat baitang ng hagdan hanggang sa tapat ng pinto ni Kim Na-young. Matapos kumpirmahin na pansamantalang hindi gumagana ang kiki, bumalik siya sa kanyang katinuan, umuwi, kinuna ng larawan ang kanyang anak na nagpa-practice, at pagkatapos ay in-post ito online na parang nagmamayabang. Pagkatapos ay nakatanggap ng walang katapusang papuri. Syempre, mayroon ding ilang hindi pagkakasundo. Ang mga nagkomento ay sina Jang Mi-ho at Kim Na-young. Gumanti si Song Jung-a at nag-iwan din ng ilang matatamis at mapait na komento sa post ng dalawa. Hindi nagtagal ay dumating ang araw ng audisyon para sa pangunahing karakter sa musikal. Matatag ang pagganap ng anak ni Song Jung-a at gaya ng inaasahan ay nakuha niya ang pangunahing papel. Sa panlabas ay binabati si Song Jung-a ng ibang mga magulang, ngunit sa kanilang puso ay mayroon silang kani-kanilang plano. Pagkatapos ng audisyon, inimbitahan ni Song Jung-a ang lahat na dumalo sa isang pool party. Hindi pumayag at tumanggi si Kim Na-young. Sa pagkakataong ito ay kusang humingi si Jang Mi-ho na makasali ang kanyang anak sa party. Walang dahilan si Song Jung-a para tumanggi. Masaya siyang pumayag at pag-uwi ni Kim Na-young ay saka lang niya napagtanto na nawawala ang kanyang package. Tiningnan niya ang kiki. Nakita niya si Song Jung-a na sumusulyap sa kanyang package sa elevator, kaya pinaghihinalaan niya na kinuha ni Song Jung-a ang item. Hinanap niya si Jang Mi-ho para magpatulong, ngunit hindi sapat ang kiki footage bilang ebidensya. Bukod pa rito, natuklasan ni Kim Na-young na hawak ni Song Jung-a ang maliit na notebook tungkol sa pagganap ng mga awit, na sapat na upang patunayan na ipinadala ni Song Jung-a ang kanyang anak sa pribadong tutorial. At sa mga hurado ng seleksyon na ito ay may estudyante ng mga awit na iyon. Hula ni Kim Na-young na tiyak na may pandaraya sa seleksyon na ito, ngunit wala siyang ebidensya. Wala ring magawa si Song Jung-a. Habang papunta si Jang Mi-ho sa party, malungkot ang kanyang anak at lumuluha ang mga mata. Malinaw na naramdaman ni Jang Mi-ho na mas magaling kumanta ang kanyang anak, ngunit na-eliminate at napili lang bilang background. Seryoso ang mukha ni Jang Mi-ho, at tama nga, ang lahat na nangyari ngayon ay eksaktong katulad ng 2 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang napakahusay na anak ay maaari lamang maging background. Pagod na ang mga bata sa paglalaro, kaya umorder si Jang Mi-ho ng pagkain para sa lahat. Sinadya niyang umorder ng isang bahagi ng fried chicken na may pinulbos na mani. Walang kaalam-alam ang anak ni Song Jung-a, at pagkatapos kumain ay nagsimula itong umubo ng matindi. Nagpanik ang ibang mga ina. Nagkunwari si Jang Mi-ho na nagulantang, sinabing nakalimutan niyang hindi sinasadya ang allergy sa mani ng anak ni Song Jung-a. Si Song Jung-a ang pinakataranta. Ngunit ang kalagayan ng kanyang anak ay hindi kasing grabe ng inaakala, matapos humikab ay bumuti na ang kalagayan nito. Mukhang nabusog sa fried chicken, gusto pa ng anak ng pangalawang piraso ng fried chicken. Seryosong inalis ni Song Jung-a ang kamay ng bata, at nagtanong si Jang Mi-ho kay Song Jung-a, allergic ba ang anak mo? Bakit parang matindi lang ang ubo niya? May iba pa ba siyang allergy? Sabi niya, pumunta tayo sa ospital, at tiningnan ang likod ng mag-ina habang umaalis. Ngumiti si Jang Mi-ho. Sa sasakyan, nagreklamo ang bata na hindi naman siya allergic. Ngunit sinadya ni Song Jung-a na sabihin na allergic ang bata. Dinala ni Song Jung-a ang kanyang anak sa gate ng ospital, umikot, at sinadyang kunan ng larawan ang ospital at i-post online. Nagkunwari siyang ginamot ang kanyang anak, ngunit hindi nagtagal ay kumalat ang video ng kanyang anak na kumakain ng fried chicken online, at sinadyang isulat pa ng kalaban na ito ay fried chicken na may mani.
Hindi napigilan ni Kim Na-young na magkomento ng palihim nang makita ang video na ito na nagtatapon ng basura sa ibaba. Narinig niya si Kim Na-young na pinag-uusapan siya, at sa pagkakataong ito ay nakatanggap si Song Jung-a ng tawag. Ang babaeng tumawag ay si Jang Mi-ho. Nagtatrabaho si Jang Mi-ho sa isang kumpanya at nagpaplano ang kumpanya na magdaos ng family social media activity. Maraming pamilya ang nagparehistro at hindi rin mawawala ang mga maimpluwensyang pamilya online. Inuri ni na Jang Mi-ho at ng kanyang kasamahan ang mga pamilyang ito, nagsagawa ng screening at hiwalay na pag-apruba. Nang makita ang larawan ng pamilya ni Song Jung-a, hindi napigilan ni Jang Mi-ho ang manginig at bumulong ng Kim Mapanira. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Jang Mi-ho, kumuha ng isa pang larawan na nakatago sa likod ng picture frame, dalawang babae ang mahigpit na magkayakap. Maraming alaala ni Jang Mi-ho kay Song Jung-a ang bumalik sa kanyang isip at matagal siyang hindi mapakali. Dahil sa kinakailangan ng trabaho, iminungkahi ni Jang Mi-ho sa team leader na para sa promosyon ng aktibidad na ito, maaari silang mag-imbita ng mga influencer sa social media para mag-shoot ng photo album, tulad ni Song Jung-a. Marahil ay magbibigay ito ng magandang epekto sa advertising, at tinanggap ng team leader ang proposal na ito at ipinagkatiwala kay Jang Mi-ho ang pagpapatupad. Kaya napilitan si Jang Mi-ho na makipag-ugnayan kay Song Jung-a. Sa unang pagkakataon na nakipag-ugnayan siya kay Song Jung-a, nang ipakilala niya ang kanyang sarili, ngunit hindi siya naalala ni Song Jung-a, hindi pa tapos magsalita si Jang Mi-ho ay dali-dali na itong pinutol ang tawag. Isang beses, hindi sinasadya, natuklasan ni Song Jung-a na may bagong account na nagngangalang Jang Mi-ho ang nag-follow sa kanya. Nakita ni Song Jung-a ang pangalan na ito, naalala ang tawag sa telepono na nagpakilalang Jang Mi-ho kanina. Dito lang niya naiugnay ang kabilang partido sa isang tao sa kanyang alaala. Kinagabihan, habang pinapakinggan ni Song Jung-a ang paninira ni Kim Na-young sa kanya, tumawag ulit si Jang Mi-ho. Sa simula ay hindi sinagot ni Song Jung-a ang tawag, at nang makauwi na lang siya ay saka siya tumawag ulit. Binati ni Song Jung-a si Jang Mi-ho na parang walang nangyari, pagkatapos ng ilang formal na pag-usap. Umuwi ang asawa ni Song Jung-a, dali-daling nakipagkita si Song Jung-a kay Jang Mi-ho at binaba ang tawag. Kinabukasan, dumating si Jang Mi-ho sa tagpuan. Nagtanong si Song Jung-a tungkol sa ina ni Jang Mi-ho na nasa ospital at sa namatay na ama nito. Sila ay dating namuhay na parang pamilya sa loob ng ilang panahon, ngunit sa huli ay hindi naman talaga sila pamilya. Maraming gustong sabihin si Jang Mi-ho, ngunit hindi siya binigyan ni Song Jung-a ng pagkakataon. Nagbigay si Song Jung-a ng regalo, at pagkatapos ay nagdahilan na kailangan niyang umuwi para alagaan ang kanyang anak. Pagkatapos magsalita ay dali-dali siyang umalis. Binuksan ni Jang Mi-ho ang regalo at nakita na ito ay isang kahon ng pera. Agad na hinabol ni Jang Mi-ho. Dumiretso siya sa ilalim ng bahay ni Song Jung-a, nagpadala ng text para tawagin si Song Jung-a pababa. Sa pagkakataong ito ay nakita ni Song Jung-a ang grupo ng mga ina na sabay-sabay na lumapit sa kanya, kahit ayaw niyang harapin si Jang Mi-ho. Ngunit ayaw niyang makita ng ibang mga ina si Jang Mi-ho, kaya tinawag niya muna si Jang Mi-ho paakyat, at nang umakyat na si Jang Mi-ho, hinila siya ni Song Jung-a papasok ng bahay. Kasabay nito, dahan-dahang lumapit ang mga ina sa pinto ng bahay ni Song Jung-a, at pagkatapos ay pinindot ang doorbell. Sa kabilang banda, papalapit din ang asawa ni Song Jung-a sa kanilang dalawa, malapit nang madiskubre sina Song Jung-a at Jang Mi-ho. Unang sinubukan ni Song Jung-a na paalisin ang kanyang asawa. Pagkatapos ay lumabas siya para ihatid ang mga ina. Napansin ni Jang Mi-ho na may mga perang papel na nakakalat sa sahig. Hindi siya pumasok para guluhin sila, ngunit nag-ingat siya. Nang makaalis na ang mga ina, lumuhod si Song Jung-a sa sahig at mabilis na pinulot ang lahat ng perang papel na nakakalat sa sahig at inilagay sa kabinet sa pasilyo, sa takot na may makadiskubre ng anuman. Nang makita walang tao sa labas ng pinto, mabilis na pinaalis ni Song Jung-a si Jang Mi-ho. Ngunit sa pagbukas ng pinto ng elevator, nagkasalubong silang dalawa ni Jang Mi-ho. Dahil sinadya niyang bumalik, labis na curious si Jang Mi-ho tungkol kay Jang Mi-ho at sinadya niyang tanungin ang kanyang pagkakakilanlan. Kalmadong ipinakilala ni Jang Mi-ho ang kanyang sarili, sinabing may relasyon lang sila ni Song Jung-a sa trabaho. Dahil sa pagtatanong na ito ni Jang Mi-ho ay napagtanto ni Jang Mi-ho na siya ang dahilan ng pagkapanik ni Song Jung-a. Ayaw ni Song Jung-a na makita siya ng ibang tao. Napansin ni Jang Mi-ho na si Song Jung-a ay kagaya pa rin ng dati, pareho pa rin ang lumang estilo. Ang pagpapanggap ng anak ni Song Jung-a na allergic sa mani ay nagdulot ng malaking kaguluhan at kailangan ng mga ina ng sagot mula kay Song Jung-a. Kaya naman, dahil iniiwasan ni Song Jung-a ang paghaharap, hindi nag-atubili si Jang Mi-ho na mamagitan at nagpadala ng pribadong mensahe kay Song Jung-a. Pinayuhan niya itong magbigay ng malinaw na tugon sa lalong madaling panahon. Di nagtagal, dumating si Song Jung-a sa kindergarten at ipinaalam na tatalikuran ng kanyang anak ang pangunahing papel. Iminungkahi ni Song Jung-a na gawing pangunahing karakter ang lahat ng bata at palitan ang format ng musikal sa isang serye ng mga maikling dula upang ang bawat bata ay magkaroon ng espasyo upang magpakita ng galing. Tungkol naman sa script, costumes at stage na kailangan, siya ang maghahanda ng maayos sa lahat ng aspeto. Ang mungkahi ni Song Jung-a ay ayon sa gusto ng ibang mga ina, kaya natural na walang tumutol. Maluwag na nalutas ni Song Jung-a ang krisis na ito. Sa araw ng pagtatanghal, dumating ang lahat ng magulang sa takdang oras, at ang ilang mag-asawa ay patagong naglalaban at nagpapababaan. Hindi nagtagal at nagsimula ang palabas, sunod-sunod na umakyat ang mga bata sa entablado. Nang turn na ng anak ni Song Jung-a at anak ni Jang Mi-ho, gumanap ang anak ni Song Jung-a bilang Cinderella, at ang isa naman ay gumanap bilang fairy na kumaway ng magic wand. Tiningnan ng anak ni Song Jung-a ang magic wand at nakaramdam ng matinding takot, kaya napasigaw siya at bumagsak sa sahig. Ang insidenteng ito ay ikinagulat ng lahat ng magulang. Umakyat si Song Jung-a sa entablado at niyakap ang kanyang anak. Malakas pa ring sumisigaw ang anak na nagkamali siya, na ikinagulat ng mga manonood. Lumapit ang mag-inang Jang Mi-ho para magtanong. Nagreklamo naman si Song Jung-a, sinabing masyadong malakas ang kilos ng kalaban, at aksidenteng natamaan ang kanyang anak na babae kaya nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Hindi inaasahan ni Jang Mi-ho na ganoon kakapal ang mukha ni Song Jung-a. Hinabol niya ito at hinila pabalik, tinanong kung bakit niya sinisiraan ang kanyang anak, para lang ipasan sa inosente ang kasalanan. Inulit ni Jang Mi-ho ang lumang kwento, pinag-usapan ang aral mula sa insidente ng peanut candy, at sa pagkakataong ito ay may kiss doon.
Hindi lang ilan sa mga magulang ang nag-video, kailangan lang i-play ang video at agad na magiging malinaw ang katotohanan. May isang mabait na magulang ang nagpakita ng kanyang video, at nang makita ito, agad na binago ni Song Jung-a ang paksa. Tinanong si Jang Mi-ho kung hindi siya natatakot na takutin ang mga bata sa paggawa nito. Kaya ba ang oras para hanapin ang mga pagkakamali? Nagdahilan si Song Jung-a na para sa kanyang anak at umalis muna kasama ang kanyang anak na babae. Pag-uwi, nagpinta si Song Jung-a kasama ang kanyang anak na babae. Pinagawa niya ang kanyang anak ng isang puno at sinubukang suriin ang pagkatao na ipinapakita sa drawing mula sa isang psikolohikal na pananaw. Ang mga gulanit na linya ay nagpakita ng kawalan ng magawa ng kanyang anak na babae. Ang mga tuyong bunga ay nagpakita ng napakababang pagnanais ng kanyang anak para sa tagumpay. Sa pagkakataong ito, tumawag si Jang Mi-ho upang pag-usapan ang trabaho. Ipinakilala niya ang konkretong plano para sa paggawa ng komersyal at sinadyang magpakita ng pagmamataas si Song Jung-a. Alam niyang malapit nang ma-promote si Jang Mi-ho. Basta gagamitin niya ang trabaho, mahawakan niya ng mahigpit si Jang Mi-ho sa kanyang palad, kahit na pinaalis ni Song Jung-a ang kanyang anak na babae. Pero gusto pa ring linawin ni Jang Mi-ho ang lahat, kaya dinala niya ang video para kausapin ang guro upang patunayan na inapi ang kanyang anak, ngunit umiiwas ang guro. Umaasa siyang huwag nang banggitin ang bagay na ito at hindi kayang nunukin ni Jang Mi-ho ang galit na ito. Nang umalis siya at nakita si Kim Na-young sa unahan, tinawag niya ito at ipinakita kay Kim Na-young ang video. Matapos panoorin ang reaksyon ng anak ni Song Jung-a sa panahon ng pagganap, ikinalat ni Kim Na-young ang chismis sa mga magulang na pinaghihinalaang hindi pantay ang pagtrato sa anak ni Song Jung-a sa bahay. Habang nagsasalita siya, narinig siya ni Song Jung-a at malinaw na idineklara ni Song Jung-a na ito ay chismis. Mga taong pinagmukhang tanga, umanda kayo. Sa computer ni Song Jung-a, mayroong maraming nakatagong folder. Ang mga folder na ito ay pinangalanan ayon sa pangalan ng ibang mga ina. Sa loob nito ay nakaimbak ang mga sikreto ng bawat isa at ito ang kanyang paraan ng paghiganti. Kamakailan ay gumawa si Song Jung-a ng bagong folder. Ang may-ari ng folder na ito ay si Jang Mi-ho. Dumating ang araw ng paggawa ng komersyal ni Song Jung-a at kasama rin sa paggawa ang dalawang anak na babae. Naghanap si Song Jung-a ng pagkakataon na makausap si Jang Mi-ho ng pribado ng ilang sandali. Binanggit ang nakaraan at diretso namang sinabi ni Jang Mi-ho na pareho silang nakasakit sa isa't isa at kailangan nilang humingi ng tawad sa isa't isa upang tuluyang matapos ang nakaraan. Pinagsalitaan naman ni Song Jung-a, bakit ako magsusori? Hindi ko naman kasalanan ang nangyari sa nakaraan. Naramdaman ni Jang Mi-ho na naubusan siya ng salita. Ganoon si Song Jung-a, hindi niya kailanman lubusang pinag-isipan ang nakaraan. Sa pagkakataong ito, biglang nasamid ang maliit na anak ni Song Jung-a ng isang candy. Nag-aalala si Song Jung-a na lumapit para tingnan at ayaw niyang may sinumang humawak sa kanyang anak. Hinila ni Jang Mi-ho ang bata mula sa kamay ni Song Jung-a. Aksidenteng nasaktan niya si Song Jung-a, agad na binuhat ni Jang Mi-ho ang maliit na anak na babae at inalog ito ng ilang beses upang palayain ang candy. Nang makaligtas ang bata, agad na itinulak ni Song Jung-a si Jang Mi-ho nang walang pasasalamat. Sa halip, may iritadong mukha siyang pinuna si Jang Mi-ho, sinabi sa kanya na hindi siya dapat naghanda ng candy dito. Walang pakialam si Song Jung-a sa kanyang reputasyon. Masigabong sinabi niya sa harap ng lahat, noon, muntik na akong mapahamak ni Jang Mi-ho. Ngayon, muntik na naman niyang mapahamak ang anak ko. Hindi ko siya patatawarin. Mahigpit na niyakap ni Song Jung-a ang kanyang maliit na anak na babae at pinaalis ang dalawang bata. Nakakabahala ang kalagayan ng isip ni Song Jung-a. Simula nang makilala niya si Jang Mi-ho, tila palagi siyang kinakabahan at sa pagkakataong ito ay nanginginig siya sa buong katawan. Talagang natakot ang anak niya sa kanyang hitsura. Nang matapos ang trabaho, nakita ni Jang Mi-ho ang post ni Song Jung-a at nalaman niyang nasaktan ang maliit na anak nito habang nagpe-film ngayon. Hindi niya natiis, kaya nagdala siya ng cake sa tapat ng bahay ni Song Jung-a upang humingi ng tawad. Ilang beses siyang kumatok ngunit walang sumasagot. Inilapag ni Jang Mi-ho ang cake at naghanda na siyang umalis. Sa pagkakataong ito, galit na binuksan ni Song Jung-a ang pinto at itinapon ang cake. Kalmado na ang pakiramdam ni Jang Mi-ho at humingi siya ng paumanhin kay Song Jung-a tungkol sa nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito ay lubhang emosyonal si Song Jung-a. Hindi siya nakikinig kay Jang Mi-ho at sinabi pa niyang gusto niyang mamatay si Jang Mi-ho. Pumunta ako upang hanapin ang telepono sa lawan ng dugo sa balkonahe. Bukod pa rito, sa inidoro ng bahay ni Song Jung-a, nakakita rin ang forensic team ng punit na piraso ng drawing. Matapos marinig ang balita, labis na nagulat si Jang Mi-ho at matagal na hindi nakapagsalita. Naalala niya noong bata pa siya. Nagpakasal ulit ang kanyang ina at ang ama ni Song Jung-a na bumubuo ng isang bagong pamilya. Napilitan ang dalawang bata na mamuhay sa ilalim ng isang bubong. Si Song Jung-a ay may extroverted na personalidad, palaging naghahanap ng pagkakataon upang ipakita ang kanyang kabaitan kay Jang Mi-ho. Si Jang Mi-ho ay balisa at hindi mapakali, at sa sandaling makita niyang lumapit si Song Jung-a, ay dali-dali siyang umalis sa isang pagsusulit. Nakakuha lang si Jang Mi-ho ng 72 puntos, nadismaya siya at hindi nangahas na ipakita ang kanyang test paper sa kanyang ina. Si Song Jung-a, na nakakuha ng perpektong marka, ay kusang nakipagpalit ng test paper sa kanya. Kaya unti-unting naging malapit ang dalawang bata, at sa relasyong ito, gumanap si Jang Mi-ho bilang miyembro ng pamilya sa burol ni Song Jung-a. Ang dalawang maliit na anak na babae ay hindi pa alam ang nangyari at patuloy pa rin sa paglalaro ng walang muwang. Ang mga inang dumalo ay bumubulong-bulong sa likuran. Nagkomento sila sa pagkawalang katiyakan ng buhay at pinag-usapan si Jang Mi-ho, ang hindi pamilyar na mukha sa hanay ng mga miyembro ng pamilya. Nahuli si Jang Mi-ho at pareho silang medyo nagulat nang makita ang isa't isa dahil pala ay matagal na silang magkakilala at nagkatrabaho na dati. Nagtanong si Jang Mi-ho kay Jang Mi-ho ng ilang bagay at naapektuhan ang kalooban ni Jang Mi-ho. Ilang araw na niyang pinipigilan ang kanyang luha. Sa huli ay hindi na niya napigilan ang kanyang kalungkutan. Ang asawa ni Song Jung-a ay nasugatan din at kasalukuyan pa ring unconscious. Ang nagpapatakbo ng libing bukod kay Jang Mi-ho ay ang biyenan ni Song Jung-a. Hiniling ng biyenan kay Jang Mi-ho na tulungan siyang alagaan ang dalawang apo sa loob ng ilang panahon, ngunit magalang na tumanggi si Jang Mi-ho.
Sa kasalukuyan niyang sitwasyon, hindi niya kayang alagaan ng maayos ang dalawang bata. Ang huling tawag ni Song Jung-a bago siya mamatay ay para kay Jang Mi-ho batay sa puntong ito. Paulit-ulit na pinuntahan ng pulisya ang kumpanya o bahay upang hanapin si Jang Mi-ho. Natural na naalala ni Jang Mi-ho ang kakaibang tawag na iyon. Ang boses ni Song Jung-a ay putol-putol at nagsabi ng mga kakaibang salita. Hindi pa rin maintindihan ni Jang Mi-ho ang kahulugan sa likod nito. Ngunit sa harap ng pulisya, hindi sumagot si Jang Mi-ho at tumalikod lamang at umalis. Bago pa man mainis si Jang Mi-ho, nakatanggap na siya ng tawag mula sa biyenan ni Song Jung-a na nag-imbita sa kanya na pumunta agad. Inakala ni Jang Mi-ho na may nangyari, ngunit nang dumating siya, nalaman niyang hindi pa rin iniiwan ng biyenan ni Song Jung-a ang ideya na tulungan siya sa pag-aalaga sa mga bata. Walang nagawa si Jang Mi-ho kundi tanggapin ang pakiusap. Kinagabihan, habang nagbabrowse si Jang Mi-ho sa social media account ni Song Jung-a, bigla niyang natuklasan ang isang malisyosong komento na iniwan ng isang user. Nang i-click niya ang profile ng user na ito, nakita niyang si Kim Na Young pala ito. Naalala ni Jang Mi-ho na nakita niya si Kim Na Young sa burol, at ngayon, dahil sa mga komentong ito, naghinala si Jang Mi-ho na may tensyon sa pagitan ni Kim Na Young at Song Jung-a. Ikinababahala ng gusto ni Kim Na Young ang pagkamatay ni Song Jung-a, at patuloy siyang pinapaalalahanan ni Jang Mi-ho. Huwag daw palakihin ang maliliit na pagkakasala, ngunit tinanong ni Kim Na Young si Jang Mi-ho kung may tinatago ba ito sa kanya. Pareho silang may sari-sariling iniisip. Sinisiyasat nila ang isa't isa, ngunit walang umamin. Sa totoo lang, bago mamatay si Song Jung-a, nakipagkita na sila kay Song Jung-a at ipinakita na ni Song Jung-a sa kanila ang mga sikreto na kanyang nakalap tungkol sa kanilang dalawa. Matapos mamatay si Song Jung-a, dinala pa rin ng yaya sa bahay ang dalawang anak na babae sa paaralan gaya ng dati. Mahigpit na niyakap ni Jang Mi-ho ang dalawang bata. Ngayon, inorganisa ng guro na magtanim ang dalawang bata ng puno para alalahanin ang kanilang ina sa langit at gumawa pa sila ng magagandang karatula para isabit sa puno. Masigasig na lumahok si Jang Mi-ho kasama ang mga bata sa pagtatanim, ngunit sa huli ay ang mga guro pa rin ang gumawa ng lahat ng maruming trabaho. Si Jang Mi-ho ay nakatayo lang sa isang tabi, malamig na nakatingin at nagtuturo-turo. Habang walang nakakapansin, lihim na naglagay si Jang Mi-ho ng isang dilaw na anting-anting sa hukay ng puno. Pagkatapos ng pagtatanim, pumasok ang mga bata sa silid-aralan. Tinawag ni Jang Mi-ho ang yaya ng pamilya ni Song Jung-a, binigyan ito ng malaking halaga ng pera doon mismo, at hinikayat itong magtrabaho sa ibang bahay. Tungkol naman sa anak ni Song Jung-a, sinabi ni Jang Mi-ho na maaaring makatulong ang kanyang sariling katulong sa bahay, kaya hindi kailangang mag-alala ang yaya. Gusto na ring mag-resign ng yaya kamakailan, at ngayong may malaking halaga ng pera na nakakaakit, natural na hindi na siya mananatili. Pagkatapos ng klase, nasalubong ni Jang Mi-ho ang ibang mga magulang nang sunduin niya ang mga bata. Nakita niya sina Jang Mi-ho at Oh Eugene, at napansin niya na kapag nagkikita sila ay mayroon silang masamang mukha. Napagtanto ni Jang Mi-ho na may alitan sa pagitan ng dalawa. Sinabi ni Oh Eugene na simula nang mangyari ang insidente kay Song Jung-a, nagkakagulo ang mga magulang at hinuhulaan ang dahilan ng pagkamatay ni Song Jung-a. Nagkataon na may alitan sina Oh Eugene at Song Jung-a kamakailan, kaya tiningnan siya ng lahat bilang suspect. Sa pagkakataong ito, napansin ng mga ina na nabunot ang bagong tanim na punla kaninang umaga. Lumingon si Jang Mi-ho at nakita sina Jang Mi-ho at Oh Eugene na nag-uusap. At ang ilalim ng sapatos ni Oh Eugene ay puno ng putik. Walang sinabi si Jang Mi-ho, ngunit binunot niya ang punla sa ilalim ng kanyang paa. Mapait niyang sinabi, patay na naman siya, kaya okay lang. Plano ni Jang Mi-ho na dalhin ang mga bata sa isang palabas pagkatapos ng klase, kaya kinuha niya ang dalawang anak na babae ni Song Jung-a mula kay Jang Mi-ho. Gumaan ang pakiramdam ni Jang Mi-ho dahil ayaw naman niya talagang mag-alaga ng bata. Bumalik siya sa kumpanya para ipagpatuloy ang kanyang trabaho, ngunit bumalik-balik pa rin sa kanyang isipan ang eksena ng dalawang anak na babae na magkahawak kamay. Hindi mapakali si Jang Mi-ho tungkol sa mga bata, kaya sa huli ay hinarangan niya sina Jang Mi-ho at ang mga bata sa underground parking lot. Nagpa siya rin si Jang Mi-ho na sumama sa aquarium. Pagdating nila sa aquarium, nagkaroon sila ng problema. Hindi magkasya ang manika ng bunsong anak ni Song Jung-a sa bag na inis na tinanggal ni Jang Mi-ho ang ulo ng manika. Ipinasok ang manika, kaya umiyak ang bata. Pagkakita rito, nagbuntong hininga si Jang Mi-ho at kinuha ang manika, inayos, at inilagay sa kanyang bag sa wakas ay napatahan niya ang bata sa pag-iyak. Nireserve ni Jang Mi-ho ang buong viewing room, ngunit nagkamali sa pag-schedule, at isa pang grupo ng mga bata ang dumating para mag-tour. Ayaw ni Jang Mi-ho na makasama ang ibang tao sa viewing room, kaya iminungkahi ng staff na magbigay si Jang Mi-ho ng kaunti o ibabalik nila ang bayad sa kanya. Ngunit matigas na tumanggi si Jang Mi-ho at nakipagtalo sa staff. Habang nag-uusap silang dalawa, patuloy na naglilikot ang mga bata at biglang lumingon si Jang Mi-ho sa mga bata at sumigaw. Masyado kayong maingay, hindi ba ninyo nakikita na nag-uusap sila? Naramdaman ni Jang Mi-ho na nilalabag ang kanyang karapatan. Galit na galit siyang umalis kasama ang mga bata at kinalagad din niya ang dalawang anak na babae ni Song Jung-a. Kasabay nito, idineklara niyang hindi ito basta-basta matatapos. Alam ni Jang Mi-ho na gusto talagang panoorin ang dalawang anak na babae ni Song Jung-a ang palabas, kaya hinabol niya sila palabas at iminungkahi na hayaan na lang ang mga bata na panoorin ang buong palabas. Direktang sinabi ni Jang Mi-ho, malinaw na masama ang loob ni Jang Mi-ho, ayaw niyang magbigay. Bakit niya pinagdahilanan ang mga bata? Ngayon, hindi na makapanood ng palabas. Ang pinakamalaking hadlang ay si Jang Mi-ho pala. Natamaan sa puso si Jang Mi-ho, kaya tinanong niya ang mga bata kung gusto nilang manood ng palabas. Natatakot ang mga bata at walang nangahas magsalita. Tiningnan din ng ibang mga ina ang sitwasyon at agad na sinabing hindi na sila manonood. Si Jang Mi-ho lang ang nagdala sa dalawang anak na babae para panoorin ang buong palabas. Nang gabing iyon, iniuwi niya ang mga bata. Ayaw ng mga bata sa yaya at labis silang nagpaalam kay Jang Mi-ho. Kinagabihan, narinig ng anak na babae sa bahay ang yaya na tumatawag sa lolo. Puno ng inis at pagkabahala ang boses ng yaya at ayaw na niyang magpatuloy sa pag-aalaga sa dalawang bata. Kaya, palihim na ginising ng bata ang kanyang kapatid na babae at palihim na umalis ang magkapatid sa bahay. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Jang Mi-ho ng balita na nawawala ang mga bata at agad siyang tumakbo.
Ayon sa Kitty sa elevator, umalis ang dalawang bata sa gusali gamit ang elevator. Nagtipon din ang ibang mga magulang nang marinig ang balita. Pinagsama-sama ni Jang Mi-ho ang lahat para mag-post online para hanapin ang mga bata at isang malaking grupo ng mga tao ang naghati-hati para maghanap. Pagkaraan ng ilang pagsisikap, sa wakas ay nakakuha si Jang Mi-ho ng balita tungkol sa mga bata. Nasa bus sila at naalala ni Jang Mi-ho na maaaring dumaan ang bus na iyon malapit sa kanyang bahay. Nagkataon na umalis ang mga bata sa bahay para hanapin siya. Pumunta si Jang Mi-ho sa hintuan ng bus para sunduin ang mga bata at dalhin ang dalawang bata sa kanyang bahay. Natuto siyang maging ina, pinaliguan ang mga bata at pinatulog sila. Sobra siyang napagod. Hating gabi, biglang nagsimulang hanapin ng mga bata si Song Jung-a at umiyak sila ng malakas at humiling na umuwi. Sobrang walang magawa si Jang Mi-ho kaya nag-impact na lang siya. Upang maiuwi ang mga bata sa gabi, agad na humingi ng permiso si Jang Mi-ho sa kanyang team leader para mag-day off ng gabing iyon. Ang ibang mga ina ay may kani-kanyang iniisip. Si Kim Na-young ay nagwawasak ng singboard na may pangalan sa punla na parang naglalabas ng galit. Kinuha ni Oh Eugene ang dilaw na anting-anting at pinunit ito ng walang awa. Dinala ni Jang Mi-ho ang magkapatid sa bahay at pinatulog sila. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid ng bahay ni Song Jung-a. Hinila ang kurtina at nakita niya si Song Jung-a na nakatayo sa labas, duguan ang buong katawan ni Song Jung-a. Natakot si Jang Mi-ho. Inakusahan ni Song Jung-a si Jang Mi-ho na siya ang salarin, hinawakan ang liig niya at sinabing patayin siya. Sa pagkakataong ito, nagising si Jang Mi-ho, panaginip lang pala iyon. Nagsimula ang isang bagong araw at sinimula ni Jang Mi-ho ang kanyang buhay sa pag-aalaga ng bata. Nagluluto ng almusal, naglalaba at minsan kailangan pang punasan ang puwit ng mga bata. Abogado sa damuhan, halos hindi makahinga. Sa kabutihang palad, tumulong si Jang Mi-ho, ngunit may motibo si Jang Mi-ho. Pumunta siya sa bahay ni Song Jung-a at habang naghahanap ng panali ng buhok para sa mga bata, naghalungkat siya sa bahay at nahuli siya ni Jang Mi-ho. Pinigilan niya ang kanyang kilos. Tinanong ni Jang Mi-ho si Jang Mi-ho kung magkapatid sila ni Song Jung-a. Ngunit ang ibang mga ina ay hindi pa nakarinig na binabanggit ni Song Jung-a siya. Prangkang sinabi ni Jang Mi-ho na hindi na sila nagkausap ni Song Jung-a sa loob ng 18 taon at malapit nang lumipad si Jang Mi-ho sa bahay ni Song Jung-a. Dinala siya ni Jang Mi-ho upang kumuha ng access card para sa residential area, ngunit dahil hindi ang may-ari mismo ang dumating, tumanggi ang pamamahala ng residential area na maging flexible. Seryosong sinabi ni Jang Mi-ho, ang mga empleyado ay natatakot lang sa abala, kaya ayaw nilang magtrabaho. Mahigpit ang paninindigan ni Jang Mi-ho. Nagpahayag siya na magsasagawa ng resident voting at sa pagpupursigi ni Jang Mi-ho, matagumpay na nakakuha si Jang Mi-ho ng access card. Pagkatapos, dinala ulit ni Jang Mi-ho si Jang Mi-ho sa pagtitipon ng mga ina. Katulad ni Song Jung-a, kaliwete rin si Jang Mi-ho sa pagkain. Sarkastikong sinabi ni Kim Na-young kay Jang Mi-ho, ang kilos na ito ay para lang ipagmalaki ang pagiging kakaiba mo. Hindi sanay si Jang Mi-ho sa ganitong klase ng kapaligiran, kaya naghanap siya ng dahilan para mabilis na umalis. Naramdaman ni Kim Na-young na magkatulad ang personalidad ni Jang Mi-ho at Song Jung-a, kaya hindi maganda ang kanyang impresyon sa kanya habang nagbabayad ang apat na ina sa isang maliit na laro. Sabay-sabay silang nagpadala ng mensahe sa kanilang mga asawa na humihingi ng bag ang sinumang asawa ang pinakahuling sumagot sa mensahe ang siyang mananagot sa pagbabayad. Ang dalawang asawang pinakamaagang sumagot ay parehong tumanggi. Ang asawa ni Song Jung-a ang pangatlong sumagot at pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Dito, natukoy na ang talunan. Ipinagyabang ni Song Jung-a sa harap ng ibang mga ina ang tungkol sa kanyang asawa. Bagaman ang asawa ni Kim Na-young ang pinakahuling sumagot, ang nilalaman ng kanyang tugon ay hinangaan ng lahat. Sinabi ng asawa na makipag-ugnayan siya ng direkta sa tindera at bilhin ito ngayong gabi. Sinamaan ng tingin ni Song Jung-a si Kim Na-young. Nakabawi naman si Kim Na-young at masayang nagbayad ngayong araw matapos magklase ang mga bata. Ipinatanim muli ni Jang Mi-ho ang mga halaman kina Oh Eugene. Hindi alam kung sino ang sumira sa mga halaman na itinanim noong nakaraan. Habang nagtatanim, aksidenteng nasugatan ang daliri ni Jang Mi-ho. Sa sandaling ito, naalaala ni Jang Mi-ho na hindi pa matagal nang nakita niya ang isang peklat sa daliri ni Kim Na-young. Kalaunan, nakasalubong ni Jang Mi-ho si Kim Na-young sa banyo. Nagparunggit si Kim Na-young kay Jang Mi-ho. Ang pagtatanim ng mga halaman ay hindi nakapagpapabuti ng isang tao. Pinayuhan niya si Jang Mi-ho na huwag laging mag-isip ng pagiging kakaiba. Sapat nang mamuhay ng payapa. Tinanong ni Jang Mi-ho kung ano ang ibig niyang sabihin. Halos hindi na napigilan ni Kim Na-young ang kanyang galit. Pauwi na, nakasalubong ni Jang Mi-ho si Kang Ji-e, kaya nagpunta siya sa bahay nito para magpahinga. Ang asawa ni Kang Ji-e ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Kadalasan ay mag-ina lang ang nasa bahay. Nauna nang binanggit ni Kang Ji-e na maraming gustong saktan si Oh Eugene at ang mga inang ito ay kaduda-duda rin. Sa pagkakataong ito, tinanong ni Jang Mi-ho si Kang Ji-e kung bakit niya sinabi iyon. Sinabi ni Kang Ji-e kay Jang Mi-ho na ang mga inang ito at si Oh Eugene ay nagpapanggap na matalik na magkaibigan sa social media. Ngunit sa katotohanan, walang nakakaalam ng tunay na sitwasyon. Halimbawa, si Kim Na-young ay isang sinungaling na walang kahihiyan. Gaya ng sinabi ni Kang Ji-e, puno ng kasinungalingan ang social media ni Kim Na-young. Ang ipinapakita niya ay para lang sa iba. Nang gabing iyon, hindi niya natanggap ang inaasahang bag, ngunit kinuha niya ang bag na nasa bahay para itago, at kinunan niya ito ng larawan at ipinost sa online. Nagkunwari si Kim Na-young na bagong regalo mula sa kanyang asawa, ngunit sa totoo lang, may isang aspeto si Kim Na-young na walang nakakaalam. Madalas niyang amuyin ang damit ng kanyang asawa. Kung may amoy ng pabango, agad siyang magagalit, agad nakukuha ng kutsilyo para tapusin ang relasyon nila ng kanyang asawa, at sisirain din ang litrato ng kasal nila. Sa huli, binigyan siya ng kanyang asawa ng isang pulseras at ipinaliwanag ang dahilan. Nang bilhin niya ang pulseras, nadikit ang amoy ng pabango ng tindera, kaya nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Nang marinig ito ni Kim Na-young, sa wakas ay umiyak siya at pagkatapos ay tumawa at nakipaglambingan sa kanyang asawa tulad ng dati. Kinabukasan nang sunduin niya ang kanyang anak pagkatapos ng klase, nakita muli ni Kim Na-young na mayroon ding kaparehong pulseras ang guro. Unang pagdududa, bastos niyang hinawakan ang braso ng guro, sinuri ang pulseras, at nang makumpirma na kapareho nga nang sa kanya.
Ipinagkatiwala niya ang kanyang anak kay Song Jung-a at dali-daling umalis. Nasaksihan ito ni Jang Mi-ho at agad ding sumunod, kusa siyang sumakay sa sasakyan ni Kim Na-young. Labis na emosyonal si Kim Na-young, nagkamali siya sa pag-aakalang nagpunta si Jang Mi-ho para magtanong tungkol sa kalidad ni Oh Eugene. Unti-unting nawala ng kontrol si Kim Na-young sa kanyang emosyon, malakas niyang hinampas ang manibela, sumigaw ng buong lakas na si Oh Eugene ay nagpakamatay. Natakot si Jang Mi-ho kaya gusto niyang bumaba ng sasakyan. Ngunit kinandado ni Kim Na-young ang pinto ng sasakyan at sinadyang magmaneho palayo, pinabilis ang paglabas mula sa underground parking lot habang ang guro ay dumaan. Nang makita ni Kim Na-young ang pulseras ng isa, mabilis siyang nagpreno at sumugod. Dali-dali namang pinigilan siya ni Jang Mi-ho at mabilis na hinila ang manibela. Dahil dito, napigilan ang trahedya, dinala si Kim Na-young at ang guro sa ospital, at mabilis na dumating ang asawa ni Kim Na-young. Mula sa kanyang salita, nalaman ni Jang Mi-ho na si Kim Na-young ay may anger adjustment disorder, na napakahirap kontrolin ang biglaang emosyon. Kung minsan, pagkatapos niyang gawin ang isang bagay, nakakalimutan niya ito kaagad. Siya ay likas na mapagduda, at lahat ng ibang tao sa paligid ng kanyang asawa, maging ang mga ina ng ibang bata, ay pinagdudahan na niya. Ngayon ay mayroon sanang buwan ng pagpupulong ng magulang, ngunit dahil sa nangyari, hindi na balak dumalo ni Jang Mi-ho. Ngunit nakita niya na si Kim Na-young, na kararating lang mula sa ospital, ay hindi apektado at nagpo-post pa rin ng mga selfie sa social media mula sa pagtitipon. Pakiramdam ni Jang Mi-ho na kailangan niyang dumalo. Kaya tinawag niya ang kanyang kasamahan sa bahay. Ipinagkatiwala sa kanya ang responsibilidad na alagaan ang dalawang bata, at si Jang Mi-ho ay nagpunta sa hotel kung saan nagaganap ang pagtitipon. Ang ibang mga ina ay napakaganda ng ayos, tanging si Jang Mi-ho lang ang nakasuot ng ordinaryong damit. Pakiramdam ni Jang Mi-ho ay hindi siya nabibilang kaya malungkot siyang umalis. Hindi niya ginulo ang kasiyahan ng lahat. Nang gabing iyon, nalasing si Kim Na-young at nakita ang isang ina na nakikipag-usap sa kanyang asawa ng ilang sandali at muntik na siyang magalit. Mabilis siyang hinila ng kanyang asawa palabas para magpahulas ng alak. Habang naghahanda silang umalis, hindi sinasadya ni Jang Mi-ho na nasaksihan ang pagtatalo ng dalawa. Ang pagiging mapagduda ni Kim Na-young, ang pagiging pabaya ng kanyang asawa, at ang kanilang pagiging hindi magkasundo, kasama ang pangit na pag-ugali ni Kim Na-young, ang kanyang pagdadabog at paglulupasay, ay nasaksihan lahat ni Jang Mi-ho. Kasabay nito, ang kasamahan sa bahay ay naglalaro ng taguan kasama ang mga bata. Ang bata ay nagtago sa aparador at hindi sinasadyang nahulog ang isang kahon ng litrato. Nang makauwi si Jang Mi-ho at makita ang mga litrato, ito ay isang serya ng mga larawan, at ang lalaki doon ay ang asawa ni Kim Na-young. Ang babae naman na nakikiapit sa kanya ay tanging braso lamang ang nakita. Nagulat si Jang Mi-ho nang matuklasan na ang babae sa litrato ay may suot na pulseras na eksaktong kapareho ng kay Oh Eugene. Kinabukasan matapos dalhin ang mga bata sa paaralan, ginap ni Jang Mi-ho ang kanyang kasamahan kung saan niya nakita ang dalawang litrato, at naghanap din si Jang Mi-ho sa parehong lugar, sinusubukang makahanap ng mas maraming pahiwatig. Binigyan ni Jang Mi-ho ng payo ang kanyang kasamahan, mas mainam na makipagkita sa lalaki sa litrato ng isang beses. Kaya, sa pamamagitan ng pamamahala ng gusali, nakuha ni Jang Mi-ho ang parking space ng asawa ni Kim Na-young at palihim na nag-iwan ng isang piraso ng papel na may mensahe na gustong makipagkita sa parking space ng asawa ni Kim Na-young. Pagkatapos niyang iwan ang papel, sinundo ni Jang Mi-ho ang mga bata mula sa paaralan at nakita na naman si Song Jung-a na pinahirapan ang guro. Kagabi, tiningnan ni Song Jung-a ang social media account ng guro. Natuklasan niya na ang guro ay may maraming alahas at bag na lahat ay pareho ng uri ng sa mga ina. Sa isang post, binanggit pa ng guro na mayroon siyang nobyo. Nakita ni Song Jung-a ang pulseras na suot ng guro, alam niya ang totoo, ngunit nagtanong pa rin kung regalo ba iyon ng kanyang nobyo. Malabo ang sagot ng guro, ngunit pinilit pa rin ni Song Jung-a na malaman ang totoo. Sa mapanukso na tono ay tinanong niya ang pagkakakilanlan ng nobyo, kung ito ba ay isang pamilyar na tao na kilala ng lahat. Nang marinig iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ng guro. Mabilis niyang itinanggi at lumamig din ang kanyang saloobin. Medyo nawalan din ng pasensya si Song Jung-a, pinayuhan niya ang guro na huwag magsuot ng alahas sa lugar ng trabaho. Iniisip niya na baka aksidenteng masaktan ang mga bata. Hindi sumunod ang guro at naramdaman niyang walang karapatan si Song Jung-a na makialam sa kanyang pribadong buhay. Ang ganitong pag-ugali ay medyo lampas sa kanyang kapangyarihan. Nagtalo silang dalawa at nakisali rin si Kim Na-young sa pagtatalo at pinagtanggol si Song Jung-a. Tinanong niya ang guro kung dahil ba sa may kinakapitan siya, kaya siya naging bastos. Binalaan ni Kim Na-young ang guro na dapat siyang maging maingat at huwag maghangad ng pag-aari ng iba. Habang nagsasalita, marahas niyang hinablot ang pulseras ng guro at itinapon sa labas. Nabali ang pulseras at malungkot itong dinampot ng guro. Lahat ng ibang ina ay nanood lang ng walang pakialam. Tanging si Jang Mi-ho lang ang lumapit at tinulungan ang guro na makatayo. Sa sandaling ito, nagsimulang magsuka ang guro at sinamahan siya ni Jang Mi-ho sa banyo. Hinila ng guro si Jang Mi-ho at umiyak habang nagkukwento. Hindi biro sina Song Jung-a at Kim Na-young, lalo na si Kim Na-young, na laging nakikipag-away sa mga nakapaligid sa kanya dahil sa kanyang asawa. Lihim ding sinabi ng guro kay Jang Mi-ho na may problema ang asawa ni Kim Na-young at si Oh Eugene. Humigit kumulang isang linggo na ang nakalipas, nag-post si Kim Na-young ng isang post na umaatake kay Oh Eugene. Sa post, binalaan niya si Oh Eugene na huwag galitin ang kanyang asawa. Habang nagsasalita, gusto ng guro na hanapin ang post na ito, ngunit nabura na ito. Pagkatapos mag-usap ng dalawa, sinundo ni Jang Mi-ho ang mga bata. Sakto namang nakita niya si Kim Na-young na minura ang dalawang magkapatid. Umiyak ng malakas ang mga bata. Inarap ang mga tanong ni Jang Mi-ho. Tinataw ni Kim Na-young na natural lang, hindi niya inakala na nagkamali siya, at nagalit pa kay Jang Mi-ho. Gusto niyang paalisin si Jang Mi-ho sa apartment complex na ito, at paalisin ang dalawang magkapatid sa pagtitipon ng mga bata. Target ni Kim Na-young si Jang Mi-ho kung saan-saan. Hindi may iwasang magduda ang mga tao na may kinalaman siya sa kamatayan ni Oh Eugene sa direktang pagharap na ito. Hindi nakakuha ng kalamangan si Kim Na-young, kaya nilapitan niya si Song Jung-a. Sinubukan niyang kumbinsihin si Song Jung-a na paalisin si Jang Mi-ho. Hindi maaaring ipaalam ni Jang Mi-ho ang lahat sa iba.
Nakuha ni Song Jung-ah ang punto ng sinabi at tinanong si Kim Na-young, mayroon ka bang hindi maaaring ibunyag sa labas? Pagtataksil ba ng asawa ni Kim Na-young? Lumalabas na matagal nang alam ng ibang mga ina ang hindi magandang nangyayari sa asawa ni Kim Na-young. Sa tuwing ipinagyayabang ni Kim Na-young ang malalim na pagmamahalan nila ng kanyang asawa sa harap nila, ang mga ina ay nagpapalitan ng makahulugang tingin at ngiti. Nagalit si Kim Na-young, nagpahayag na hindi niya palalampasin si Song Jung-ah at handa siyang magpakamatay kasama siya. Alam niyang hinahanap ni Song Jung-ah ang HB ni Oh Eugene. Naglalaman ito ng mga sikreto ni Song Jung-ah. Kung patuloy siyang pahihirapan ni Song Jung-ah, sasabihin ni Kim Na-young ang lahat ng ito kay Jang Mi-ho, kasama na ang lahat ng kanilang ginawa bago nagpakamatay si Oh Eugene. Natakot si Song Jung-ah. Hindi nagtagal, nagdala siya ng pagkain sa bahay ni Oh Eugene at habang nasa banyo, sinuri niyang muli ang silid-aklatan. Hindi niya inakala na ang HSB na pinaghirapan niyang hanapin ay wala sa library, kundi nakatago sa maliit na bag ng manika ng kanyang anak na babae. Napansin ni Jang Mi-ho na matagal nang hindi lumalabas si Song Jung-ah sa banyo, kaya pinuntahan niya ito. Dali-daling nagkunwari si Song Jung-ah na nagbabasa ng libro. Paulit-ulit na pumapasok si Song Jung-ah sa library, tila may hinahanap. Hinarap ang mga tanong ni Jang Mi-ho, nagalit si Song Jung-ah. At pinabalik pa niya kay Jang Mi-ho ang pagiging walang alam, at sakto namang dumating si Kang Ji-e habang nagtatalo sila. Gustong dalhin ni Jang Mi-ho ang litrato para makipagkita sa criminal investigator ngayon. Kaya, hiniling niya kay Kang Ji-e na pumunta sa bahay para tumulong sa pag-aalaga sa dalawang bata. Ipinagkatiwala ni Jang Mi-ho ang mga bata kay Kang Ji-e, ngunit paglabas niya ng pinto ay naalala niyang may nakalimutan siyang dalhin. Kaya nang lumingon siya, nakita niyang sinusubukan din ni Kang Ji-e na buksan ang pinto ng library, ngunit dahil nakakandado ito, hindi siya makapasok. Lalo pang naging interesado si Jang Mi-ho sa library. Dinala ni Jang Mi-ho ang litrato sa istasyon ng pulisya, ngunit hindi ito sineryoso ng pulisya. Basta na lang inilapag ang litrato sa mesa, kaya umuwi na si Jang Mi-ho, ngunit nang malapit na siyang makarating sa apartment complex, nakita niya ang asawa ni Kim Na-young na nagmamaneho. Habang nagmamadali si Jang Mi-ho na humabol, dinala ng kanyang kasamahan ang isang balita kay Jang Mi-ho. Masusing sinuri ng kasamahan ang social media ni Oh Eugene at napansin na halos lahat ng ipinost ni Oh Eugene ay mga selfie at litrato ng pamilya, maliban sa isang naiba. Iyon ay isang larawan ng pamilya ni Kim Na-young sa isang pagtatanghal sa kindergarten. Sa larawan, tinitingnan ng asawa ni Kim Na-young ang kanyang anak na babae sa entablado na napakasaya. Natuklasan ng kasamahan na kakaiba ito. Kung nagtataksil sina Oh Eugene at ang asawa ni Kim Na-young, bakit ipopost niya ang larawan ng pamilya ng kanyang kabit sa social media? Masusing sinuri ni Jang Mi-ho ang social media post na ito. Gumamit si Oh Eugene ng isang makahulugang keyword. Ito ang parirala na, masidhing tingin, posibleng hindi ang kanyang anak ang tinitingnan ng asawa ni Kim Na-young, kundi ang guro na nakatayo sa tabi ng kanyang anak sa entablado. Habang nag-uusap, nakita ni Jang Mi-ho ang asawa ni Kim Na-young na bumaba ng sasakyan at pumasok sa isang lugar, at ang taong pinuntahan niya ay ang guro. Hindi nagtagal, sumakay ang guro sa kanyang sasakyan at umalis. Bukod kay Jang Mi-ho, may isa pang lihim na nagmamasid sa kanilang dalawa, at iyon ay ang detective na inupahan ni Song Jung-ah. Sinusundan ng detective ang dalawa hanggang sa maternity ward. Nang gabing iyon, hindi makontak ni Kim Na-young ang kanyang asawa, at labis siyang nabalisa. Lumabas siya para sumakay ng taxi at nakasalubong ang ibang mga ina. Nagpakita si Song Jung-ah ng interes sa chismis, tinanong niya si Kim Na-young kung hinahanap ba niya ang kanyang asawa, at pagkatapos ay sinabi na kung gustong malaman ni Kim Na-young kung nasaan ang kanyang asawa. Sundan lang niya si Song Jung-ah. Dinala lamang ni Song Jung-ah si Kim Na-young sa silid ng paggising, at muli silang nagtalo, sinira ang panlabas na kapayapaan, at hindi na nagpakita ng paggalang sa isa't isa. Binunyag ni Song Jung-ah ang katotohanan na ang asawa ni Kim Na-young ay nakikiapit sa guro, at pinuna niya si Kim Na-young dahil alam din ni Oh Eugene ang tungkol dito, kaya siya ay parang bata na binunot ang mga halaman ni Oh Eugene. Hindi rin natakot si Kim Na-young, kahit nabunyag siya, ang pinakamasama ay mapahiya lang siya, ngunit iba si Song Jung-ah. Malapit nang maganap ang investment presentation ng kanyang asawa, kung mabunyag ang kanyang mga sikreto, magiging malubha ang kahinatnan. Hindi sumuko si Song Jung-ah. Nagpatuloy siyang naghagis ng isang bomba, buntis ang guro, at si Kim Na-young ay nililinlang pa rin habang pilit na ipinagyayabang ang kanyang asawa, mukhang kaawa-awa at katawa-tawa. Umalis si Kim Na-young at nagalit ang kanyang asawa sa kanya dahil wala siya sa bahay kasama ang bata, kaya't sila'y nagtalo. Ang kanyang damdamin ng pagkalungkot at matinding galit ay walang mapaglabasan. Tumakbo siya sa balkonahe at sumigaw upang ilabas ang kanyang emosyon. Palagi nang nagpapanggap si Kim Na-young ng isang maayos na kasal. Inakala niya na sa pagpapahinahon ng kanyang boses, paghingi ng tawad at pagmamakaawa sa kanyang asawa, magiging maayos silang muli tulad ng dati. Palagi siyang maingat na pinapanatili ang relasyon nilang mag-asawa at nagkaroon din sila ng mainit na gabi. Ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang kanyang asawa na unti-unting lumalayo sa kanya. Kinabukasan sa pagtitipon ng mga ina, muling hinikayat ni Song Jung-ah ang lahat na maglaro ng kisino ang magbabayad. Para sa pagkakataong ito, muling nagpadala ng mensahe sa kanilang mga asawa. Ang mensahe ay magkaanak tayo ng pangalawa. Sumunod ang ibang mga ina sa kagustuhan ni Song Jung-ah. Tanging si Kim Na-young lang ang may problema sa kanyang asawa, kaya't napilitan siya. Hawak ni Kim Na-young ang telepono, ngunit hindi niya maipadala ang mga salitang iyon. Tiningnan ng ibang mga ina si Kim Na-young na namumula sa kahihiyan at may mapanuyang ekspresyon. Umalis si Kim Na-young na desperado at humiga sa kama, umaagos ang luha. Samantala, sa social media, sadyang tinutokso pa ng mga tao si Kim Na-young na kamukha ng guro ang kanyang anak na babae. Tiningnan ni Kim Na-young ang mga komento at lalong nalungkot at nawala ng pag-asa. Napansin ni Jang Mi-ho na hindi maganda ang pakiramdam ni Kim Na-young, kaya pinuntahan niya ito. Sa sandaling iyon, patuloy na lumalabas ang mga notification sa telepono ni Jang Mi-ho. Hindi pa nagtatagal, nag-post si Kim Na-young ng litrato ng kurbata na may caption na "Iligtas mo ako." Puno ng komento ng mga tao ang ilalim ng litratong ito. Habang isinasabit ni Kim Na-young ang kurbata sa kanyang liit, kararating lang ni Jang Mi-ho upang dalawin siya, kaya't agad siyang pumasok sa silid. Dali-dali siyang iniligtas ni Jang Mi-ho at dinala sa emergency room.
Ang nangyari kay Kim Na-young ay gumawa rin ng ingay sa grupo ng mga ina. Dahil si Jang Mi-ho ang saksi, sunod-sunod na nagtanong ang mga tao kay Jang Mi-ho, ngunit hindi rin niya alam ang detalye. Nang makitang walang makuhang kapakipakinabang na impormasyon, medyo nataranta si Song Jung-a bago pa man mangyari ang insidente kay Kim Na-young. Kinusa niyang sabihin sa kausap na buntis ang guro. Nahulaan ni Song Jung-a na malamang na ang kanyang mga sinabi ang nagtulak kay Kim Na-young na gumawa ng matinding desisyon. Kaya't agad niyang binura ang kanyang post tungkol sa pagkakahawig ng anak ni Kim Na-young sa guro. Sa harap ng lahat, nagpatuloy si Song Jung-a sa pakikisalamuha sa ibang mga ina tulad ng dati. Naghanda pa nga siya ng mga regalo para sa bawat isa upang mas mapalapit ang kanilang relasyon. Sadyang nagsabi siya ng nakakatakot na mga salita, sinasabing ang ginawa ni Kim Na-young ay dahil sa pananakit ni Jang Mi-ho at hindi ito maaaring palampasin. Pinangunahan ni Song Jung-a ang ibang mga ina na ituro ang kanilang mga daliri kay Jang Mi-ho. Una, kailangan nilang paalisin siya sa grupo. Sa kabilang banda, pinahanap naman ni Song Jung-a ang nakaraan ni Jang Mi-ho. Sa di kalaunan, nakahanap ang detective ng ilang pahiwatig. Nagtapos si Jang Mi-ho sa Seoul High School. Natuklasan ni Song Jung-a na magkaklase sila ni Oh Eugene. Habang lihim na nag-imbestiga si Song Jung-a kay Jang Mi-ho, sinabi ng biyena ni Oh Eugene kay Jang Mi-ho na darating na ang katulong na mag-aalaga sa mga bata. Sa harap ng biglaang paghihiwalay, nakaramdam si Jang Mi-ho ng kaunting panghihinayang sa kanyang puso. Nang gabing iyon, naglambing ang mga bata at humingi ng pahintulot na makatulog kasama siya. Kinabukasan, habang papasok sa eskwelahan, umiyak din sila at ayaw umalis. Ayaw nilang lumayo kay Jang Mi-ho kahit isang minuto. Tila may inaasahan na si Jang Mi-ho, nagpaalam siya sa mga bata na may mabigat na kalooban. Pagdating sa bahay, naglinis muna siya, pagkatapos ay nagpunta sa kumpanya para ayusin ang kanyang pagbabalik trabaho. Pagkatapos noon, bumisita si Jang Mi-ho sa kanyang ina sa ospital. Ipinaliwanag ni Jang Mi-ho na abala siya kamakailan sa trabaho, kaya't hindi siya madalas bumisita. Ngunit ang kanyang ina ay tumawag na pala sa kumpanya at alam na alam ang lahat ng mga ginagawa ni Jang Mi-ho kamakailan. Pinagalitan ng ina si Jang Mi-ho, sinabing sinaktan siya ni Oh Eugene noon, kaya't hanggang ngayon ay nabubuhay pa rin siya sa anino. Ngunit si Jang Mi-ho ay gumanti ng kabutihan, tinulungan pa niya si Oh Eugene na mag-alaga ng anak. Hindi sinasadya, nabanggit ng ina na bago ang kasal at pagkatapos manganak, lumapit si Oh Eugene kay Jang Mi-ho, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Si Jang Mi-ho ay patuloy na niloloko. Nang gabing iyon, hindi makontak ni Kim Na-young ang kanyang asawa at labis siyang nabalisa. Lumabas siya para sumakay ng taxi at nakasalubong ang ibang mga ina. Nagpakita si Song Jung-a ng interes sa chismis, tinanong niya si Kim Na-young kung hinahanap ba niya ang kanyang asawa, at pagkatapos ay sinabi na kung gustong malaman ni Kim Na-young kung nasaan ang kanyang asawa. Sundan lang niya si Song Jung-a. Dinala lamang ni Song Jung-a si Kim Na-young sa silid ng paggising, at muli silang nagtalo, sinira ang panlabas na kapayapaan, at hindi na nagpakita ng paggalang sa isa't isa. Tinuruan din ni Jo Chin ang mabuting dalaga na si Jang Mi-ho na magrehistro ng account upang makapag-text si Jang Mi-ho online, at sa weekend ay magkasama silang pumunta sa simbahan, kasama ang kanilang mga magulang para sa seremonya. Noon, napakaganda ng kanilang relasyon, ngunit biglang huminto ang kaligayahan, napakabilis dumating ng trahedya. Isang araw ay naglalaro sina Jang Mi-ho at Jo Chin sa hagdan. Hindi nag-ingat si Jang Mi-ho at nahulog sa hagdan. Sa isang iglap ay nagbago ang ekspresyon ng mukha ng ina ni Jang Mi-ho, ang dating kabaitan ay nawala na, at malakas niyang sinigawan si Jo Chin. Naging agresibo siya, isinisisi ang lahat ng kasalanan kay Jo Chin, at ang mabubuting tao sa malapit ay tumakbo upang tumulong. Tinatawagan ng ama ni Oh Eugene si Jang Mi-ho patungong ospital. Medyo nahihiya ang ama ni Oh Eugene, ngunit buhat pa rin si Jang Mi-ho, mahigpit ang hawak niya sa mga binti ni Jang Mi-ho. Nakatayo sa tabi ang ina, pinagmamasdan ang eksenang ito, at hindi siya natuwa pagkatapos ng maliit na drama na ito. Mas hiniling ng ina na maging mas mahigpit si Jang Mi-ho. Nang araw na iyon, nahulog si Jang Mi-ho mula sa hagdan, ngunit hindi malubha ang kanyang sugat. Nagkunwari si Jang Mi-ho na nasasaktan. Pinagalitan siya ng ina dahil sa pagiging sa maliit na bagay. Gusto ni Jang Mi-ho ng mahabang buhok, ngunit pinilit siya ng ina na paikliin ito. Ngunit ang mahigpit na hinihingi ng ina ay para lang kay Jang Mi-ho. Mayroon siyang double standard para kina Jang Mi-ho at Oh Eugene. Hindi maintindihan ni Jang Mi-ho kung bakit ganoon ang ginawa ng kanyang ina. Nagpaliwanag si Oh Eugene na dahil selos ang ina kay Jang Mi-ho, selos dahil si Jang Mi-ho ay naging babae mula sa pagiging bata. Hindi naniwala si Jang Mi-ho na ganoon ang kanyang ina. Nagkaroon ng lamat sa pagitan niya at ni Oh Eugene. Sa paaralan, hindi na sila laging magkasama. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng nahulog si Jang Mi-ho. Nagkalat ang mga kondom sa lahat ng dako, kaya tinawag ang mga magulang. Hindi inakala ni Jang Mi-ho na sisihin ng kanyang ina si Oh Eugene sa harap ng guro. Sinasabing ganoon si Oh Eugene dahil sa turo at impluwensya ng kanyang ina. Lumabas na ang tunay na ina ni Oh Eugene ay nakikiapid din sa isang mas batang lalaki. Dali-daling ipinagtanggol ni Oh Eugene ang kanyang sarili. Nagkumpisa na si Jang Mi-ho ang nagnakaw ng gamit. Dali-dali namang lumapit si Jang Mi-ho upang ipaliwanag na si Oh Eugene ang nagpakuha sa kanya ng mga kondom. Nagkaroon ng malaking pagtatalo sina Jang Mi-ho at Oh Eugene. Sunod-sunod na nagtanong si Jang Mi-ho ng mga nakakasakit na tanong, kaya nagalit si Oh Eugene. Sa huli, dahil basta masakit na sinabi ng kanyang ina, o dahil sa pinili ng kanyang ina na kampihan ang kanyang tunay na anak, nasaktan si Oh Eugene at mabilis na itinanggi. Hindi raw siya inggit sa pagkakaroon ng ganoong ina. Nagsimulang lumala ang pagtatalo ng dalawa, at pagkaraan ng ilang sandali ay naging pag-atake sa orihinal na pamilya ng bawat isa. Nang nagtatalo, naitulak si Oh Eugene at bumagsak sa lupa, nagkaroon ng galos sa mukha dahil sa pagtatalong ito. Lalong lumala ang lamat sa pagitan ng dalawa, hanggang sa punto na hindi na ito maayos pa. Nang nandoon ang ama ni Oh Eugene, mahigpit ng yakap ng ina ni Jang Mi-ho si Oh Eugene, pinapakalma ang kanyang damdamin. Nang umalis ang ama ni Oh Eugene sa silid ng pasyente, muling bumalik ang malamig na ekspresyon ng ina ni Jang Mi-ho. Niyakap niya ang kanyang sariling anak, iniiwan si Oh Eugene na walang pakialam pagkatapos ng maingat na paggamot. May peklat pa rin sa mukha ni Oh Eugene.
Sa galit, itinulak niya si Jang Mi-ho at muntik na niyang maitulak si Jang Mi-ho sa ilalim ng sasakyan. Hindi nagtagal, isa pang sumbong ang lumabas sa bulletin board ng paaralan. Inakusahan ni Juchin ang warang estudyanteng si Jang Mi-ho. Si Jang Mi-ho raw ang may kagagawa ng insidente ng kondom, ngunit isinisi sa kanya at inpa ang malabong relasyon sa pagitan ni Jang Mi-ho at ng kanyang stepfather. Agad na naging sentro ng atensyon ng buong paaralan si Jang Mi-ho. Sa sandaling ito, nakatayo si Juchin sa gilid ng bubong, nagbabanta kay Jang Mi-ho na aminin ang katotohanan ng nakasulat sa sumbong. Ayaw aminin ni Jang Mi-ho kaya nagkunwari si Juchin na tatalon. Napilitan si Jang Mi-ho na umamin at dahil dito, si Jang Mi-ho at ang kanyang stepfather ay sumailalim sa investigasyon ng paaralan. Ni-raid ang ama ni Oh Eugene at labis siyang nalungkot kaya't ikinulong niya ang kanyang sarili. Lumapit ang ina ni Jang Mi-ho sa kanya. Umaasa siyang lilitaw siya at magpapaliwanag upang mailigtas ang kanilang pamilya. Hindi siya maaaring mabigo sa kasal ng 2 beses. Ngunit hindi naharap ng ama ni Oh Eugene ang lahat ng ito, kaya pinili niyang tapusin ang kanyang buhay. Pagkatapos, sinisimuli ng ina ni Jang Mi-ho si Jang Mi-ho. Siya raw ang dahilan ng pagkabigo ng kasal na ito. Umaasa siyang palaging tatandaan ni Jang Mi-ho na siya ay isang makasalanan. Pagkaraan ng mahabang panahon ng paghihirap, sa wakas ay nagsimula si Jang Mi-ho ng isang bagong buhay. Bumalik ang oras sa kasalukuyan. Pinuntahan ni Jang Mi-ho ang 2 bata at nahulaan na nila ang paghihiwalay. Kinuha ni Seo Kyung-joon ang guro at nag-inarte, ayaw sumama kay Jang Mi-ho. Medyo nainis si Jang Mi-ho at iniwan ang 2 doon. Malakas na tinanong ng anak na babae si Jang Mi-ho mula sa likuran, iiwan mo rin ba kami, Jang Mi-ho? Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang imahe ni Oh Eugene sa harap ni Jang Mi-ho. Naalaala ni Jang Mi-ho ang bawat salita na itinawag sa kanya ng mga bata sa mga nakaraang araw. Hindi siya makatiis, kaya't bumalik siya at niyakap ang 2 bata. Dinala ni Jang Mi-ho ang 2 magkapatid pa uwi. Matapos silang patulugin, hinanap niya ang album ng pamilya ni Oh Eugene. Mula doon, nakita niya ang mga lumang litrato nila ni Oh Eugene noong bata pa sila. Naramdaman ni Jang Mi-ho ang labis na damdamin. Kinabukasan, nakatanggap si Jang Mi-ho ng isang mensahe. Tinagap ng kausap na handa siyang makipagtransaksyon kay Jang Mi-ho. Sinabihan siyang dalhin ang EXP sa underground parking lot para magkita. Ngunit walang ideya si Jang Mi-ho kung ano ang tinatawag na beast. Hinalugog niya ang buong bahay para hanapin ito at sa huli ay nagpasya siyang sumubok ng isang beses. Nagkunwari si Jang Mi-ho na natagpuan ang EXP at pumunta sa underground parking lot para magkita. Ngunit walang lumabas, sa sandaling iyon ay nakatanggap siya ng mensahe. Binigyan siya ng kausap ng numero at password ng isang locker. Sinabihan siyang ilagay ang EXP doon. Tila malapit lang ang kausap at nagmamasid kay Jang Mi-ho, alam na alam niya ang bawat galaw niya. Binuksan ni Jang Mi-ho ang locker. Sa loob ay may paper bag, agad siyang naghanap ng taong makikipagkita sa kanya malapit doon pagdating sa punto. Nahuli ni Jang Mi-ho ang isang lalaki sa parking lot at pagkatapos ay nagkataong nakasalubong muli ang lalaki malapit sa locker. Ngunit hindi pinaghihinalaan ni Jang Mi-ho ang lalaki. Bumalik si Jang Mi-ho sa parking lot. Sa pagkakataong ito, napansin niyang may tao sa kabilang sasakyan. Nang akmang lalapit na si Jang Mi-ho, biglang pinaandar ng tao ang sasakyan at umalis. Hindi malinaw na nakita ni Jang Mi-ho ang mukha ng tao, ngunit nakapulot siya ng isang lipstick sa lupa. Upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng taong ito, naghanap si Jang Mi-ho ng mga pahiwatig sa social media ng mga ina. Sa huli, nakita niya ang kaparehong lipstick sa isang litrato ni Song Jung-a. Ang 2 beses niyang pagkakasalubong sa parehong lalaki sa parking lot ngayong gabi. Hindi aksidente, ang lalaking iyon ay ang sekretarya ni Song Jung-a, at siya rin ang patuloy na nagmamasid at nag-imbestiga kay Jang Mi-ho. Kinabukasan, dinala ng nakababatang kapatid ang kanyang paboritong manika sa paaralan. Matapos ihatid ni Jang Mi-ho ang 2 magkapatid sa paaralan, hinila siya ni Kang Ji-e. Inanunsyo niya na mayroong pagtitipon ang mga magulang ngayong gabi. Dumalo rin si Jang Mi-ho sa pulong. Ang pulong ay lubos na nasa ilalim ng kontrol ni Song Jung-a. Hawak-hawak ni Jang Mi-ho ang lipstick sa kanyang kamay. Naalaala niya na lihim na naghanap si Song Jung-a ng mga bagay sa silid aklatan noon, kaya't labis siyang pinaghihinalaan ni Song Jung-a. Sa sandaling iyon, isang magandang babae ang pumasok. Ang pangalan ng babae ay Daun, dating miyembro ng isang girl group, at napakaganda na niya dati. Noong siya ay aktibo bilang isang idolo, siya ay kilala rin bilang isang idol na may gintong kutsara. Maaaring maghari-harian si Song Jung-a sa harap ng ibang mga ina, ngunit kay Jang Mi-ho lang hindi, dahil si Jang Mi-ho ang may-ari ng cave 79. Ito ay isang sikat na high-end na cave para sa mga ina, kung saan ang bilang ng miyembro ay nananatiling 79. Kung gusto mong sumali, kinakailangan na may mag-withdraw para makapasok ka. Kaya minsan, may magsusumbong sa kasalukuyang miyembro para makasali, ngunit ang nilalaman ng reklamo ay hindi isinasa publiko, tanging ang staff lang ng cave ang nakakaalam. Nang marinig ito, naalala ni Kang Ji-e na si Oh Eugene ay isa rin sa mga empleyado, at marahil ay marami siyang alam na lihim ng mga ina, kaya habang nagbabanyo si Song Jung-a, sumunod din si Jang Mi-ho. Bago pumasok, nakita ni Jang Mi-ho na nasa banyo din si Jang Mi-ho, kaya hindi niya ito ginambala at tumayo lang sa labas ng pinto para makinig. Nag-usap sina Jang Mi-ho at Song Jung-a sa masamang tono, puno ng paghaharap ang kanilang mga salita. Binanggit pa ni Jang Mi-ho si Jang Mi-ho na ang ibig niyang sabihin ay bago mamatay si Oh Eugene. May nangyari sa pagitan ni na Song Jung-a at Kim Na-young kay Oh Eugene. Hanggang doon lang ang sinabi ni Jang Mi-ho, ngunit kabaliktaran, naging masama ang itsura ni Song Jung-a. Paglabas ni Jang Mi-ho, nakita niya si Jang Mi-ho at nakilala siya ni Jang Mi-ho, hindi pa matagal na panahon. Nabunggo ng anak ni Daun si Jang Mi-ho sa kindergarten at nagkakilala na sila minsan noon. Nang umalis si Daun, pumasok si Jang Mi-ho sa banyo, kinuha ang lipstick, at tinanong si Song Jung-a kung ito ba ang nahulog niya sa paradahan. Akala ni Jang Mi-ho si Song Jung-a ang nag-text sa kanya para magkita sa paradahan. Hindi niya maintindihan kung bakit direktang magtatanong si Song Jung-a, pero ginamit pa ang mga bata. Gusto ring malaman ni Jang Mi-ho.
Sa huli, ano ang nangyari bago tanungin ni Oh Eugene, umiiwas si Song Jung-a sa lahat ng tanong, at sa halip ay sinisi si Jang Mi-ho sa pagdulot ng kaguluhan sa kapitbahayan. Ipinahiwatig ni Song Jung-a kay Jang Mi-ho na inimbestigahan niya ang background nito, at kung ayaw nitong paalisin ay manahimik na lang. Ang AFSB na hinahanap ng lahat ay dinala ng kapatid na babae sa kindergarten. Dinala niya ang manika sa kindergarten. Sa gitna ng pakikipag-agawan sa ibang mga bata, lumipad ang manika at naipit sa pinto, bumagsak ang ulo. Malakas na umiyak ang kapatid na babae, gusto niyang magdaos ng libing para sa manika. Kaya't dinala siya ng isang guro upang ilibing ang manika sa lupa, ngunit hindi maingat na inilibing ng guro ang manika, at nang hindi nakatingin ang kapatid na babae ay itinapon niya ang manika. Hindi inaasahan, pagkaalis nila, mayroong isang bata na kinuha ang manika mula sa basurahan. Pagkatapos ng klase, dumating si Jang Mi-ho upang sunduin ang magkapatid. Nalulungkot ang kapatid na babae dahil nawala ang paborito niyang manika. Binanggit niya na mayroong isang piraso ng diamante sa bag ng manika na kinorek ng ate niya. Hindi iyon diamante kundi isang EXT. Hindi pala alam ng kapatid na babae kung ano ang EXT. Inakala niyang diamante ang nagniningning na beast. Nang marinig ito ni Jang Mi-ho, kinabahan siya. Dali-dali siyang bumalik sa kindergarten, naghalungkat sa basurahan, ngunit wala siyang nakita. Sa pagkakataong ito, inanyayahan ni Kang Ji-e si Jang Mi-ho sa kanyang bahay. Nagkataon na ang anak ni Kang Ji-e ang pumulot sa manika, dahil gustong-gusto niya ang manika ay palihim niya itong dinala pa uwi. Naglaro ang mga bata, at nang paalis na sila, ibinalik ng anak ni Kang Ji-e ang inayos na manika sa kapatid na babae. Nakita ni Jang Mi-ho ang manika. Kuminang ang kanyang mga mata at pinilit niyang maging kalmado. Pag-uwi niya, agad niyang chinek ang bulsa ng manika. Pagkabukas, nakita nga ni Jang Mi-ho ang isang EXT. Binuksan niya ito at nakita ang mga folder na pinangalanan sa mga ina, ngunit kailangan ng password para buksan ang mga folder. Gusto ni Jang Mi-ho na i-decode ang ASD, at nagmadali siyang pumunta sa ilang tindahan, ngunit wala siyang nakitang makakatulong. Ang kanyang bigo na hitsura ay nakita ng mga ina na dumadaan, at bawat isa sa kanila ay tiningnan siya ng kakaiba. Hindi pa nagtatagal, nag-post si Song Jung-a sa social media na nagpapahiwatig ng hindi binabanggit ang pangalan na dahil sa biglaang paglitaw ng isang tao, ang buong kapitbahayan ay naging magulo. Ang gumawa ng kaguluhang ito ay mayroong hindi malinaw na relasyon sa isang sugar daddy noong high school pa lang, at iniugnay ni Song Jung-a ang kalikasan ni Oh Eugene at ang matinding pagpili ni Kim Na-young sa taong ito. Sa ilalim ng post na ito, mabilis na na-decode ng isang nagngangalang Kim Sang-on na ang pangunahing karakter sa post ay si Jang Mi-ho. Nag-post din siya ng larawan ni Jang Mi-ho at iba pang detalyadong impormasyon. Agad na pinuntahan ni Jang Mi-ho si Song Jung-a at hiniling na burahin ang post, ngunit ayaw makipagtulungan ni Song Jung-a. Sa harapang paghaharap kay Jang Mi-ho, inihayag ni Jang Mi-ho na tila may kinatatakutan si Song Jung-a kaya niya sinadyang targetin siya. Sa labas ay hindi na tinag si Song Jung-a, ngunit sa loob ay labis siyang natataranta. Nag-aalala siya na may nalalaman na si Jang Mi-ho. Kasunod nito, muling humingi ng tulong si Jang Mi-ho sa kanyang kasamahan upang imbestigahan ang taong nagngangalang Kim Sang-on. Sa panig naman ni Kim Na-young, naghahanda na siyang lumabas ng ospital at tinawagan niya ang kindergarten upang makausap ang kanyang anak. Nalaman niyang wala ang kanyang anak sa araw na iyon at ang guro ay nagbakasyon din sa araw na iyon. Hindi malinaw na nakaramdam ng pagkabalisa si Kim Na-young. Binuksan niya ang social media ng guro at hindi pa nagtatagal, inihayag ng guro na siya ay buntis at nagbibilang ng araw patungo sa kanyang kasal. Sa selfie na naipost na yon, lumitaw din ang anino ng asawa at anak ni Kim Na-young, labis na nainis si Kim Na-young. Agad siyang tumakbo sa lugar sa larawan, hindi nangahas na lumapit si Kim Na-young, kundi nagtago sa sulok at tinawagan ang kanyang asawa. Tinanong kung nasaan ito. Nagsinungaling ang asawa na dinala niya ang anak na babae at empleyado upang manood ng performance, at nang marinig ni Kim Na-young ang kasinungalingan ng kanyang asawa, labis siyang nasaktan. Desperadong bumalik si Kim Na-young sa ospital, umakyat sa rooftop, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi gumawa ng kahit anong walang kabuluhan si Kim Na-young, itinapon lang niya ang bracelet na bigay ng kanyang asawa sa rooftop. Kinagabihan, nakilala ni Song Jung-a ang isang lalaking may tatoo sa braso, at ibinigay niya rito ang isang folder ng mga dokumento. Hindi nagtagal, isang lalaki ang kumatok sa pintuan ni Jang Mi-ho. Sinabi ng lalaki na nakatira siya sa ibabang palapag, at dahil madalas na maingay sa bahay ni Jang Mi-ho, umaasa siyang maging mas maingat si Jang Mi-ho. Patuloy na humihingi ng paumanhin si Jang Mi-ho, at sa pagkakataong ito ay napansin niya ang tatoo sa braso ng lalaki. Nagising na ang stepson ni Oh Eugene sa ospital ng ilang araw, ngunit patuloy na nagkukunwari na unconscious sa harap ng mga medical staff. Sa likod ng kanilang mga likod, lihim niyang iniimbestigahan si Jang Mi-ho. Kasabay nito, biglang nakatanggap si Jang Mi-ho ng emergency call mula sa kanyang kasamahan. Ang dahilan ay nakatanggap ang kumpanya ng isang sumbong na eksaktong kapareho ng post ni Song Jung-a na binabanggit ang relasyon niya at ng kanyang sugar daddy. Sinabi nito na mayroon na silang malabong relasyon mula pa noong high school, at sinabi rin na may kinalaman si Jang Mi-ho sa kalikasan ni Oh Eugene, pati na rin ang pagpapakamatay ni Kim Na-young. Nagmadali si Jang Mi-ho sa kumpanya. Sa harap ng mga maling paratang, hindi siya natatakot, ngunit hindi maitatanggi na ang mga sumbong ay talagang nakaapekto sa karera ni Jang Mi-ho. Naghinala si Jang Mi-ho na may ginagawang masama si Song Jung-a sa likod niya, ngunit hindi lamang iyon ang krisis na kinakaharap ni Jang Mi-ho. Ang dalawang anak ni Oh Eugene ay iniiwasan din at inalis sa mga aktibidad ng mga bata. Dinala ni Jang Mi-ho ang magkapatid upang maglaro. Ang mga bata, na puno ng enerhiya, ay wala ng kalungkutan. Pag-uwi nila, mayroon pa silang lakas na tumakbo at maglaro na lumikha ng ingay. Muling inakit nito ang lalaking may tatoo sa braso. Binalaan ng lalaki si Jang Mi-ho na mamuhay ng tahimik at huwag nang gumawa ng ingay. Patuloy na humihingi ng paumanhin si Jang Mi-ho. Pinansin niya ang tatoo sa braso ng lalaki na tila pamilyar na parang nakita na niya kung saan. Kinabukasan, muling dumating ang nakakatakot na lalaking may tatoo sa braso. Sa pagkakataong ito, may hawak siyang pamalo at binantaan si Jang Mi-ho na umalis at malakas na hinampas ang pinto.
Natakot si Jang Mi-ho kaya humingi siya ng tulong sa gwardiya. Tinanong kung ang lalaking may tattoo sa braso ay nakatira sa ibabang palapag. Lubos na naiintindihan ng gwardiya ang mga residente. Nang matapos si Jang Mi-ho sa paglalarawan, itinanggi niya na ang lalaking may tattoo sa braso ay hindi nakatira sa ibabang palapag. Malinaw na sinasadya siyang guluhin ng kalaban. Muling naisip ni Jang Mi-ho si Song Jung-a. Tiningnan niya ang social media account ni Song Jung-a at nakahanap ng larawan ng paglilipat ng opisina kung saan aksidenteng nakunan ang lalaking may tattoo sa braso na nakasuot ng uniforme ng gwardiya. Sa pagkakataong ito, tumunog ang doorbell. Inakala ni Jang Mi-ho na ang lalaking may tattoo sa braso na naman ang gumugulo, kaya sumigaw siya sa pintuan na alam na niya ang pagkatao nito. Si Song Jung-a ang nag-utos sa kanya na guluhin siya. Nang makita niyang hindi sumagot ang kabilang panig, kumuha si Jang Mi-ho ng payong bilang depensa, ngunit pagkabukas niya ng pinto, nakita niyang si Kim Na-young pala ang dumating para hanapin siya. Inanyayahan ni Kim Na-young si Jang Mi-ho na makipagtulungan sa kanya, upang sama-samang harapin si Song Jung-a. Ngunit kapalit nito ay mayroon din siyang sariling layunin. Gusto niyang kunin ang mga larawan ng pangangaliwa ng kanyang asawa mula sa Bixby ni Oh Eugene. Iminungkahi ni Kim Na-young kay Jang Mi-ho na maaari siyang humikayat ng mga taong kapareho ng pananaw upang sama-samang labanan si Song Jung-a. Nagkaroon ng ideya si Jang Mi-ho at ang taong posibleng makatulong sa kanya ay si Daun, kaya't pinuntahan niya si Daun upang humingi ng tulong. Ilalantad niya ang huwad na mukha ni Song Jung-a sa pulong ng mga ina sa loob ng ilang araw. Hindi na gusto ni Daun si Song Jung-a. Ano pa ang masama kung magkaroon ng kakampi na tutulong sa kanyang harapin si Song Jung-a? Nang dumating ang araw ng pulong, nais ni Song Jung-a na magmungkahi ng reforma sa kindergarten. Idinagdag niya ang mga mungkahi na may kaugnayan sa pagharap sa mga batang tumigil sa pag-aaral, na ang ibig sabihin ay paalisin ang mga bata mula sa mga pamilyang may inggit at nasasangkot sa mga iskandalo mula sa kindergarten. Malinaw na ginawa ang regulasyong ito para kay Jang Mi-ho. Maagang dumating si Daun at nagpahayag ng pagtutol upang makakuha ng oras para kay Jang Mi-ho na naipit sa trapiko. Habang patuloy silang nagtatalo, itinulak ni Jang Mi-ho ang pinto at pumasok, nakarating sa bulwagan bago pa man maipasa ang panukala. Sumunod si Daun sa likuran at lumapit kay Jang Mi-ho. Sa wakas, napatunayan na ang kanyang matinding pagpili ay walang kinalaman kay Jang Mi-ho. Pagkatapos nito, mahinahon na kinausap ni Jang Mi-ho ang lahat sa bulwagan. Nilinaw ang mga maling chismis tungkol sa kanya na naipost online. Tinulungan siya ng kasamahan niyang lalaki na mahanap si Kim Sang-un, ang nag-iwan ng komento sa ilalim ng post ni Song Jung-a. Siya nga ang kaklase ni Jang Mi-ho noong high school, ngunit ang account na nag-iwan ng komento ay hindi sa kanya. Wala siyang naiwan na anumang komento. Si Song Jung-a ang nagbukas ng account sa pangalan ni Kim Sang-un at pinamamahalaan ito. Patuloy na inilantad ni Jang Mi-ho ang pag-upa ni Song Jung-a sa lalaking may tattoo sa braso upang bantaan ang personal na kaligtasan ni Jang Mi-ho. Laging naramdaman ni Jang Mi-ho na pamilyar ang lalaking may tattoo sa braso, at sa wakas ay naalala niya kung saan niya nakita ang lalaking may tattoo sa braso. Nang pumanaw si Oh Eugene, dumalaw si Jang Mi-ho sa bahay para magbigay ng cake. Nang sumakay sa elevator, nakita niya ang lalaking may tattoo sa braso na nakasuot ng itim na sombrero. Maingat na inalala ni Jang Mi-ho na nang bumaba siya ng taxi, lumitaw ang lalaking may tattoo sa braso sa harapan niya. Malamang na nakuna ng dashcam ng taxi ang figura ng lalaki. Nahanap ni Jang Mi-ho ang driver noon at pagkatapos mapanood ang video, tama nga ang kanyang alaala. Nakipagkita si Jang Mi-ho kay Song Jung-a ng pribado at sinabi na noong gabi na pumanaw si Oh Eugene, ang lalaking may tattoo sa braso ay pumunta sa gusali kung saan nakatira si Oh Eugene at ang taong ito ay nagtatrabaho para kay Song Jung-a at binantaan din niya ang personal na kaligtasan ni Jang Mi-ho. Sa harap ng malinaw na ebidensya, inamin ni Song Jung-a na kilala niya ang lalaking may tattoo sa braso, ngunit itinanggi niya na may kinalaman ito sa pagkamatay ni Oh Eugene. Nang araw ng insidente, tinawag niya ang lalaking may tattoo sa braso para sa personal na bagay. Nahuli ni Jang Mi-ho ang pangunahing punto at inilantad ang kasinungalingan ni Song Jung-a. Bago iyon, malinaw na sinabi ni Song Jung-a sa pulisya na may family gathering siya noong araw na iyon at dahil wala si Song Jung-a sa bahay noon, bakit pumunta ang lalaking may tattoo sa braso sa gusaling ito? Ang malinaw na sagot ay, itinago ni Song Jung-a ang ilang panloob na detalye dahil may itinatago si Song Jung-a. Nagpa siya si Jang Mi-ho na imbestigahan ang sarili niya. Sa pagkakataong ito, ang tatlong babae ay nagwagi ng malaki na nagpahiya kay Song Jung-a sa harap ng publiko. Dahil sa magandang pakiramdam, inanyayahan niya si Jang Mi-ho na sumali sa 79 cave at agad na sumang-ayon si Jang Mi-ho. Kahit paano ay walang masamang mangyayari sa kanya. Pagkatapos noon, gusto ni Kim Na-young na kunin ang mga litrato ng kanyang asawa, ngunit hindi pa rin nadedecode ni Jang Mi-ho ang password ng list. Kapag matagumpay na itong na-decode, ipapadala niya ang mga litrato kay Kim Na-young. Naisahan si Song Jung-a at labis siyang nagalit. Sa isang banda, kailangan niyang makipaglaban sa ibang mga ina, at sa kabilang banda, mayroon siyang kapatid na lalaki na hindi mapakali. Palagi siyang nakikipaghalubilo sa mga walang ginagawa at nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Ang sikretong ito ay natuklasan ni Oh Eugene at ginamit niya ito upang takutin si Song Jung-a na huwag magpakalat ng mga tsismis tungkol sa kanya. At huwag ring subukang guluhin ang ibang mga ina. Kailangang panatilihing lihim ni Song Jung-a ang sikretong ito sa sandaling malantad ito. Hindi lamang masisira ang kinabukasan ng kanyang kapatid na lalaki, kundi pati na rin ang karerang binuo niya sa sarili niyang mga kamay ay guguho. Dahil hawak siya sa leeg, kinamumuhian ni Song Jung-a si Oh Eugene sa kanyang puso. Si Kim Na-young din ay may put kay Oh Eugene. Ngunit magkaiba ang pagkagalit sa isang tao at ang ideyang tulungan ang isang tao. Ayaw niyang pabayaan si Oh Eugene, ngunit hindi siya kikilos. Sa mundo ng mga ina, makikita ang paghaharap ng kaligayahan sa lahat ng dako. Lumilikha ang bawat isa ng ilusyon na ako ang pinakamasaya na gustong lampasan ang ibang mga ina. Minsan, upang manalo laban sa iba, hindi ito tungkol sa paggawa ng isang bagay na magpapasaya sa iyong sarili, kundi ang pagsira sa kaligayahan ng iba. Makalipas ang ilang sandali, nagkaroon ng bagong pag-unlad ang kaso ni Oh Eugene. Ang asawa ni Oh Eugene, na nagising na, ay nagpatotoo sa pulisya. Sinabi na silang dalawa ay nagsabuatan upang saktan siya. Dahil dito, kinumbinsi ni Jang Mi-ho si Oh Eugene na gawin ang krimen.
Sa pahayag ng asawa, tinawag si Jang Mi-ho sa istasyon ng pulisya para sa interogasyon. Ayon sa paggunita ng asawa ni Oh Eugene, una niyang nakilala si Oh Eugene sa isang club para sa mga mahilig sa orkestra at nagkaibigan sila sa unang tingin. Mabilis silang pumasok sa matamis na yugto ng pag-ibigan. Ngunit habang mas lumalim ang kanilang relasyon, natuklasan niya na si Oh Eugene ay isang walang humpay na sinungaling. Pagkatapos nilang magpakasal, mas marami pang problema ang lumitaw. Tila nagkakaroon si Oh Eugene ng paranoia at buong araw ay nakalubog sa social media. Upang bumuo ng online na imahe, hindi siya nag-atubiling magsinungaling, gumagawa ng mga kwento na hindi naman nangyari. Sa performance sa kindergarten, hindi naman ginalaw ng anak ni Kang Ji-e ang kanilang anak, ngunit patuloy pa ring naniniwala si Oh Eugene na sinasaktan ang kanyang anak. Hindi lang iyon, ngunit ang kanilang anak ay hindi rin allergic sa mani, ngunit pinilit pa rin ni Oh Eugene na hindi ito makakain ng mani. Naniniwala si Oh Eugene sa mundo na nilikha niya sa kanyang isipan, at unti-unting umabot sa punto na pinaghihinalaan niyang gusto siyang patayin ng kanyang asawa. Sa bahay, sa sandaling itaas lang niya ang kanyang kamay, sumisigaw na si Oh Eugene sa takot, humihingi ng tawad, iniisip na sasaktan na siya ng kanyang asawa. Sinimulan ni Oh Eugene na basahin ang mga balita tungkol sa asawang pumatay sa asawa. Pagkatapos ay lumitaw si Jang Mi-ho at ang kanyang presensya ay lubos na nagpasiklab sa mga ilusyon ni Oh Eugene. Lalong lumala ang kanyang mga maling akala. Nang gabing iyon, nagcamping ang mga bata at sina Oh Eugene at ang kanyang asawa ay maisarili nilang pribadong espasyo. Uminom sila ng kaunting alak. Matapos sadyang lasingin ang kanyang asawa, biglang nagbago ang mukha ni Oh Eugene, pinilit ang kanyang asawa na sabihin kung paano niya planong patayin siya. Nalito ang asawa, tila bumalik ang sakit ni Oh Eugene. Sa sandaling iyon, dumating si Jang Mi-ho sa kanilang pintuan. May sinabi si Jang Mi-ho kay Oh Eugene sa pintuan. Pagbalik ni Oh Eugene sa silid, nagulantang siya at kinuha ang kutsilyo sa kusina. Habang nagpupumiglas ang mag-asawa, aksidenteng nasaksak ni Oh Eugene ang sarili sa tiyan. Dali-daling kinuha ng asawa ang telepono para tumawag ng pulis, ngunit nasaksak din siya ni Oh Eugene. Sa gitna ng kanyang kalituhan, nakita ng asawa na tila may hinahanap si Oh Eugene at tila tumatawag ito kay Jang Mi-ho. Napagtanto ng asawa na tiyak na nagkasundo ang dalawang babae na patayin siya. Isinalaysay ng asawa ni Oh Eugene ang mga lumang kwentong ito sa harap ng pulis. Mukha siyang balisa at medyo natatakot habang patuloy na kinakamot ang kanyang braso. Para kay Jang Mi-ho, labis na walang kabuluhan ang pahayag ng asawa ni Oh Eugene. Ito ay ganap na walang basehang akusasyon. Nagprotesta si Jang Mi-ho sa harap ng pulis. Itinuro ng asawa kung bakit biglang nagkita muli sina Jang Mi-ho at Oh Eugene pagkaraan ng maraming taon, at nakita rin ng asawa na lihim na binibigyan ni Oh Eugene ng pera si Jang Mi-ho. Hindi pinansin ng pulis ang kanyang hinala. Bukod pa rito, natuklasan ng pulisya sa kanilang investigasyon na lihim na pinag-aaralan ni Jang Mi-ho ang social media ni Oh Eugene. Ito ay tiyak na nagdaragdag sa pagdududa kay Jang Mi-ho, at sa kasalukuyan, lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Jang Mi-ho. Medyo nagalit si Jang Mi-ho, paano naman sila basta nalang maniniwala sa isang panig na pahayag ng asawa ni Oh Eugene, at pinatawan siya ng sombrero ng kriminal. Nang gabi ng insidente, magkasama sina Oh Eugene at ang kanyang asawa sa isang silid. Biglang namatay si Oh Eugene, at ang natitirang asawa ang dapat na pinakamalaking suspect. Dinala si Jang Mi-ho para imbestigahan. Nagbulungan ang mga ina sa likod niya. Magdaraos ang kindergarten ng sleepover party. Hindi gaanong interesado ang mga magulang, kahit si Song Jung-a, na dating pinakaaktibo, ay nagsimula ng tumanggi ng marami. Nalaman ni Kim na Yaong na inaresto si Jang Mi-ho, kaya tinulungan siya ng kanyang asawa na maging abogado ni Jang Mi-ho. Matapos kumilos ang asawa ni Kim na Yaong, mabilis niyang pinigilan ang mataas na presyon ng interogasyon ng pulisya, at inilabas si Jang Mi-ho mula sa istasyon ng pulisya sa pamamagitan ng tamang proseso. Muling bumalik si Jang Mi-ho sa bahay ni Oh Eugene at nalaman na pinalitan na ang password ng pinto. Nagtanong si Jang Mi-ho sa kindergarten at nalaman na kamakailan lamang ay inaalagaan ng biyenan ni Oh Eugene ang dalawang bata. Nakipag-ugnayan si Jang Mi-ho sa biyenan ni Oh Eugene, nais makipagkita sa dalawang bata, ngunit wala pa ring natatanggap na tugon. Umuwi si Jang Mi-ho pagkatapos ng mahabang panahon. Dahil sa labis na pagod, bumisita si Jang Mi-ho sa ospital upang dalawin ang asawa ni Oh Eugene, ngunit tumanggi itong makipagkita. Sa pagkakataong ito, lumapit si Kim na Yaong kay Jang Mi-ho. Habang tinawag si Jang Mi-ho, tahimik na umalis ang asawa ni Oh Eugene sa ospital. Humingi ng pabor si Kim na Yaong kay Jang Mi-ho. Sa ngalan niya, inimbitahan niya ang guro. Pagkatapos, ikinuwento ni Jang Mi-ho kay Kim na Yaong ang mga nangyari kamakailan. Hindi maintindihan ni Jang Mi-ho kung bakit gustong sisihin ng asawa ni Oh Eugene si Jang Mi-ho. Sa panahong bago nangyari ang insidente kay Oh Eugene, ano nga ba ang nangyari na nagpabago sa dating banayad at masigasig na si Oh Eugene? Narinig ni Kim na Yaong ang ilang chismis. Pagkatapos ng performance sa kindergarten, napakasama ng trato ni na Oh Eugene at ng kanyang asawa sa kanilang anak. Galit na galit si Oh Eugene, ngunit nagkunwari na parang walang nangyari. Sinadya niyang banggitin ang nangyari sa asawa ni Kim na Yaong sa social media, at sinira niya ang trabaho ni Song Jung-a. Dahil dito, labis na nagalit si Song Jung-a at sinabi kay Kim na Yaong na tiyak na hahanapin niya ang kahinaan ni Oh Eugene noon. Ilang araw pagkatapos, sinabi ni Song Jung-a kay Kim na Yaong na nahanap na niya ang kahinaan ni Oh Eugene. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Kim na Yaong kung anong kahinaan ni Oh Eugene ang hawak ni Song Jung-a. Marahil dahil sa kahinaang ito kaya si Oh Eugene ay nagbago ng lubusan bago siya pumanaw. Hinala ni Jang Mi-ho na marahil ay ginamit ni Song Jung-a ang kahinaang iyon para takutin si Oh Eugene, at ang kahinaang ito ay may kinalaman sa asawa ni Oh Eugene. Hanggang ngayon, si Song Jung-ah lang ang nakakaalam ng totoo. Sa sandaling iyon, balisa si Song Jung-ah at bumalik ang kanyang isipan sa ilang buwan na ang nakalipas. Isang gabi, pagkatapos uminom ng gamot ang kanyang kapatid na lalaki, dinala ito sa bahay. Sumasakit ang ulo ni Song Jung-ah dahil sa pilyong kapatid. Palaging inuutusan ng kapatid ang asawa ni Song Jung-ah na gawin ito at iyon. Hindi nangahas lumaban ang asawa at tinutupad ang anumang kahilingan.
Ngunit ang hindi alam ni Song Jung-a ay dahil may kahinaan ang kanyang asawa sa kamay ng kapatid niya, kaya't nakikipagkompromiso ito ng paulit-ulit dahil sa pagbabanta. Pagkatapos makipag-usap kay Kim Na-young, muling pumunta si Jang Mi-ho sa ospital kung saan nagtatrabaho ang asawa ni Oh Eugene. Kasabay nito, pumunta rin ang asawa sa kanyang ospital. Pumasok siya sa silid ng klinika at nilok ang pinto. Lihim na kinuha niya ang isang nakatagong telepono mula sa drawer at binura ang lahat ng log ng tawag, mensahe at larawan. Palabas na sana ang asawa nang harangan siya ni Jang Mi-ho. Nagpunta sila sa rooftop para mag-usap. Diretsong tinanong ni Jang Mi-ho kung bakit siya binibintang ganito. Sa halip, siniraan ng asawa ni Oh Eugene si Jang Mi-ho, sinabi na siya ang sumira sa kanilang orihinal na masaya at payapang buhay ng pamilya. Pagkatapos nilang mag-usap, tumakas ang asawa ni Oh Eugene. Tinapakan niya ang nakatagong telepono at itinapon sa basurahan. Pag-uwi ni Jang Mi-ho, labis niyang namiss ang magkapatid. Pumunta siya sa kindergarten upang makita ang dalawang bata, ngunit sinabihan siya ng biyenan ni Oh Eugene na hindi niya maaaring makita ang mga bata. Nakita ni Jang Mi-ho sa notice board ng paaralan na ang drawing lamang ng anak ni Oh Eugene ang nawawala. Tinanong niya ang bagong guro at nalaman niya na ngayon ay labis na lumalaban ang bata sa pagguhit. Nagtaka si Jang Mi-ho, malinaw na gustong-gusto ng bata ang pagguhit, ngunit biglang nagbago ng malaki ang kanyang pagkatao. Tiyak na mayroong nakatagong dahilan. Naalala ni Jang Mi-ho na sinabi ni Kim Na-young sa kanya na nagalit si Oh Eugene sa kindergarten. At pinunit din niya ang mga drawing ng mga bata. Agad na nagtanong si Jang Mi-ho tungkol dito, at lumabas na sa pagkakataong iyon ay biglang pumasok si Oh Eugene sa silid-aralan. Kinuha niya hindi lang ang sketchbook ng kanyang anak, kundi pinunit din niya ang mga drawing ng kanyang anak sa dingding. Simula noon, hindi na muling nagpinta ang kanyang anak. Nagdulot ito ng pagdududa kay Jang Mi-ho. Upang makita ang magkapatid, humingi ng tulong si Jang Mi-ho sa isang ina na nagdala ng dalawang bata mula sa biyenan ni Oh Eugene upang makipagkita. Sa sandaling makita ng magkapatid si Jang Mi-ho, masigasig silang lumapit at niyakap siya ng mahigpit na nagpapahayag ng kanilang pagkamis pagkatapos ng ilang araw na hindi pagkikita. Tinanong ni Jang Mi-ho ang bata tungkol sa pagpipinta, ngunit umiiwas ang bata sa tanong na ito. Sinabi lang niya na hindi siya pinayagan ng kanyang ina na magpinta. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, ipinagkatiwala ni Jang Mi-ho ang magkapatid sa isa pang ina at hiniling na ihatid ang magkapatid pa uwi. Gayunpaman, nakakuha si Jang Mi-ho ng isang mahalagang pahiwatig mula sa inang ito sa website ng Siyam Cave. Mayroong isang board ng anonymous na mensahe para sa mga miyembro at marahil ay mayroong pahiwatig doon. Sinimulan ni Jang Mi-ho na basahin ang nilalaman ng message board. Natuklasan niya na ang mga inang mukhang kaakit-akit sa labas ay mayroong lahat ng uri ng hindi alam o hindi masabi na paghihirap sa likod. Kasabay nito, dumating ang asawa ni Oh Eugene sa hotel. Isang babae ang dumating sa parehong palapag niya at pagkatapos makipagpalitan ng tingin sa kanya, pumasok siya sa katabing silid. Hindi nagtagal, kumatok ang babae sa pintuan ng silid ng asawa ni Oh Eugene at kumuha ng isang itim na bagay mula sa kanyang bag. Tiningnan ng asawa ni Oh Eugene ang babae na may matalim na tingin. Nakita ni Jang Mi-ho ang isang anonymous na post sa message board. Ang pamagat ay may mga tandang pananong sa simula at dulo. Naalala ni Jang Mi-ho na ito ang nakasanayang paraan ng pag-post ni Oh Eugene. Sinabi ng nag-post na nakakita siya ng isang video sa computer ng kanyang asawa. Tila naglalaro ng kakaibang laro ang asawa. Pagkatapos makita iyon, napasigaw ang nag-post sa sobrang gulat at nakita rin ng anak ng nag-post ang video na ito. Nakita ni Jang Mi-ho ang nilalaman sa loob at napasigaw sa takot. Agad na hinanap ni Jang Mi-ho ang AXT, ngunit hindi pa rin niya ma-decode ang password. Kaya't humingi siya ng tulong sa isang eksperto. Hindi kilala ni Jang Mi-ho ang asawa ni Oh Eugene at wala siyang naiintindihan tungkol sa kanya. Nakipag-ugnayan siya sa asawa ni Kim Na-young, gustong makipagkita dito para magtanong tungkol sa ilang impormasyon sa gilid. Ngayong gabi ay may pagtitipon ng mga ama. Nagkataon na kailangan lumabas ng asawa ni Kim Na-young, kaya inanyayahan niya si Jang Mi-ho na sumama. Nagpunta sila sa isang marangya at pribadong nightclub, kung saan si Jang Mi-ho lamang ang babae. Ang lahat ng mga lalaki ay nakatingin kay Jang Mi-ho na may masamang tingin. Ang tono ng kanilang pakikipag-usap sa kanya at kay Oh Eugene ay labis na walang galang. Medyo nalito si Jang Mi-ho. Sunod-sunod siyang uminom ng ilang baso, tinanong ang mga amang ito tungkol kay Oh Eugene. Isiniwalat ng asawa ni Kim Na-young ang isang bagay, tila may nagawang mali ang asawa ni Oh Eugene. Hindi nang hihinayang na magbayad ng malaking buwis, gusto ring ilipat ang ari-arian na nagkakahalaga ng milyon-milyon kay Oh Eugene. Hindi nakakuha si Jang Mi-ho ng karagdagang impormasyon, kaya umupo lang siya sandali at pagkatapos ay umalis. Pagkaalis ni Jang Mi-ho, nagpatuloy ang mga lalaki sa pag-uusap tungkol sa nakaraang paksa. Ipinahiwatig nila ang sexual orientation ng asawa ni Oh Eugene. Hindi nila alam kung dahil ba sa nadiskubre ito ni Oh Eugene kaya nailipat ang bahay. Pagkasabi pa lang ng salita ay bumalik si Jang Mi-ho para kunin ang teleponong nagre-record na sinadya niyang iwanan, nagkatinginan ang grupo ng mga lalaki. Tanging ang asawa ni Song Jung-ah lang ang umalis kasama si Oh Eugene. Ang kapatid na lalaki ni Song Jung-ah ay nasa nightclub din, nakaupo sa harap ng bar at nanggugulo sa waiter. Nakita ng dalawang tao sa daan ang eksena. Nang makita ng kapatid na lalaki na madaling ilabas ng kapatid niya ang isang babae, sinabi niya ang ilang mapanuring salita. Pinagalitan niya ito na umaasa sa babae at hindi alam ang tama at mali at binantaan pang ang sisirain ang kanilang kasal. Dahil hawak ng kapatid na lalaki ang kahinaan ng asawa ni Song Jung-ah, palagi niyang tinitiis ang kanyang mga utos. Nang gabing iyon, bigla na lang nagalit ang asawa ni Song Jung-ah, itinulak ang kapatid na lalaki. Sumiklab ang galit ng kapatid na lalaki. Gusto niyang sumugod at disiplinahin ang kanyang nakatatandang kapatid, ngunit pinigilan siya ng waiter sa tabi niya. Nanggulo ang kapatid na lalaki. Sinuntok niya ang waiter. Nang makatanggap ng balita si Song Jung-ah, agad siyang tumakbo doon at pinanood ang buong pangyayari ng kaguluhan sa pamamagitan ng TV. Ang una niyang reaksyon ay umasa na hindi na ito aabot sa presinto. Handa siyang magbayad para sa settlement at lumuhod pa para humingi ng tawad sa waiter na nasaktan. Ngunit hindi nagtagal, lumabas pa rin sa internet ang balita tungkol sa masasamang gawain ng kanyang kapatid na lalaki. Nag-alala si Song Jung-ah na masisira ang kanyang karera.
Nagmamadali siyang makipag-ugnayan sa sekretarya, ngunit hindi niya ito makita. Sa huli, natuklasan niya ang isang liham na iniwan ng sekretarya. Kinuha ng sekretarya ang pera sa loob. Ito ay itinuring na pensyon. Pagkatapos makipag-away ang kapatid na lalaki at magdulot ng kaguluhan, ipinadala ang sekretarya upang bantayan siya at araw-araw ay inaabuso siya. Naglingkod sa kapatid na lalaki na parang yaya, hindi na matiis ng sekretarya kaya tahimik na umalis. Malubhang nalugi si Song Jung-a. Agad siyang nag-utos na burahin ang video sa internet, ngunit walang silbi ang lahat ng ginawa niya. Walang nagpakita sa investment presentation at lahat ng pagsisikap niya ay nasayang. Kailangang tanggalin ng kanyang asawa ang lahat ng empleyado, labis na nagdusa si Song Jung-a, kinamumuhian ang sarili sa pagsira ng lahat. Mula sa nightclub, narinig niya ang usapan ng mga lalaki at labis na nag-aalala ang asawa ni Oh Eugene tungkol dito. Ang asawa ni Kim Na Yaong ay nakakita sa pamamagitan nito, ngunit hindi nagsalita, na nagpapahiwatig na dapat niyang ayusin ang mga bagay ng mabilis. Ngayong gabi, tahimik na umuwi ang asawa ni Oh Eugene. Nang makita ang iniwang board ng investigasyon ni Jang Mi-ho, nagsimula na naman siyang magkasakit at balisang kinamot ang kanyang braso. Winasak niya ang board ng investigasyon bago tumigil. Kinabukasan, na-decode na ang password ng ACE. Nakita ni Jang Mi-ho ang folder na pinangalanan sa asawa ni Oh Eugene at sabik niyang binuksan ang video. Sa video, hawak ng asawa ang isang props na parang magic wand at naglalaro ng isang matalim na laro. Nanginginig si Jang Mi-ho sa takot habang nanonood. Naiisip na baka nakita rin ng anak ni Oh Eugene ang mga video na ito, lalo siyang naawa sa kalagayan ng magkapatid. Nakipagkita si Jang Mi-ho sa asawa ni Oh Eugene. Kinuha niya ang AFS2 at naghanda na ipadala ito sa istasyon ng pulisya. Umaasa na aamin ang kabilang panig. Lubos na hindi pinansin ni Mi-ho ang asawa dahil matagal nang alam ito ng pulisya at ni Jung-a. Nang una itong matuklasan ni Jung-a, inilipat niya ang mga ari-arian sa pangalan ni Jung-a bilang pambayad ng katahimikan. Tapos na ang lahat, wala siyang dahilan upang tulungan si Jung-a. Ang pagtatanong ni Jung-a ay walang kaugnayan dito. Nagtanong si Mi-ho kung ano ang nangyari noong araw ng krimen. Isinisiri ng asawa ni Jung-a ang lahat kay Mi-ho na ang pagdating ni Mi-ho ang nagdulot ng pagkabaliw at pagkagulo ni Jung-a. Nang gabing bago nahulog si Jung-a mula sa gusali, ang huling tawag niya ay kay Mi-ho. Hindi narinig ng malinaw ni Mi-ho ang sinabi ni Jung-a noon, ngunit nasa tabi niya siya, kaya narinig niya ito ng napakalinaw. Sinabi ni Jung-a kay Mi-ho na umalis na siya, na ang isang taong tulad ni Mi-ho ay talagang nakakatakot, at si Mi-ho ay kalahating naniniwala, kalahating nagdududa. Naghanap siya ng karaoke bar para tingnan ang nilalaman ng AFS, kung saan mayroong liham na isinulat ni Jung-a sa kanyang sarili. Isinulat ni Jung-a na kamakailan ay biglang lumitaw si Mi-ho, na sinasabing ilalantad niya ang kanyang nakaraan at tinakot siya ng husto. Naramdaman niya ang pagkabalisa at takot, at unti-unti siyang nagkaroon ng nervous breakdown. Hindi makatulog ng payapa, naisip pa niyang iwanan ang mundong ito. Napaluha si Mi-ho habang tinitingnan ang nilalaman, unti-unti siyang nagduda sa sarili, iniisip na ang pagpapakamatay ni Jung-a ay may kaugnayan sa kanya. Kinabukasan, nakatanggap si Mi-ho ng tawag mula sa biyena ni Jung-a. Marami pa siyang naiwang gamit sa bahay ni Jung-a. Sinabi ng biyena ni Jung-a sa kanya na kunin ang mga gamit at bumalik si Mi-ho sa pamilyar na bahay na ito. Labis siyang nalungkot pagkatapos niyang ayusin ang kanyang mga gamit. Akmang aalis na si Mi-ho nang matagpuan niya ang isang pulang-pulang pakete sa pintuan. Ang pakete ay ipinadala ni Seo Kyung-joon kay Jung-a, at sa loob nito ay may susi at isang piraso ng papel. Nakasulat dito na ito ang ipinalit sa buhay ni Jung-a. Samantala, dumating ang asawa ni Jung-a sa isang liblib at pribadong lugar at natagpuan ang isang babaeng may kulot na buhok. Ipinakita niya ang litrato ni Jung-a at tinanong ang babae tungkol kay Jung-a, ngunit sinabi ng babae na hindi niya ito naaalala at ayaw niyang magbigay ng pansin sa asawa ni Jung-a. Ngunit tinawag siya ng asawa ni Jung-a na tita at sinyasan ang babae na umupo at ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang pag-uusap. Tinanong ng asawa si Jung-a tungkol sa mga bagay na may kaugnayan kay Jung-a. Samantala, nakatanggap si Mi-ho ng isang pakete na naglalaman ng isang susi at isang sulat ng pagbabanta. Ang nagpadala ay si Seo Kyung-joon. Hinanap ni Mi-ho ang lugar ng pinagmulan at natuklasan na ito ay isang liblib na maliit na tindahan. Kinabukasan, bumalik si Mi-ho sa trabaho at mabilis na tinapos ang kanyang gawain. Pagkatapos ng trabaho, agad siyang pumunta sa tindahan kung saan ipinadala ang pakete. Kumatok si Mi-ho sa pintuan at isang babae ang nagbukas. Lubhang nag-ingat ang babae sa kanya. Nang makita niyang sinimulan ni Mi-ho ang halukayin ang kanyang bag, hinablot ng babae ang bag at tumakas. Walang tigil na hinabol ni Mi-ho, ngunit sa kasamaang palad ay nawalan siya ng bakas. Bumalik si Mi-ho sa tindahan at natuklasan na ang bag ay nasa kamay ng babaeng may kulot na buhok. Lumabas na ito ang tindahan na pag-aari ng babaeng may kulot na buhok. Tinanong ni Mi-ho siya tungkol kay Seo Kyung-joon, ngunit sinabi ng babaeng may kulot na buhok na walang ganoong tao dito at mabilis na pinapaalis si Mi-ho. Pagdating ni Mi-ho sa pintuan, hindi niya sinasadyang narinig ang ibang customer na tinatawag ang babae na si Im Kang-suk. Aba, hindi na kailangang sabihin kung sino ang babae. Siya si Im Kang-suk. Ipinakilala ni Mi-ho ang kanyang sarili bilang kaibigan ni Jung-a at may nag-iwan ng isang pakete sa pintuan ni Jung-a kahapon. Ang kakaiba ay, ang pakete ay malinaw na ipinadala noong Disyembre ng nakaraang taon, kaya bakit kahapon lang dumating? Nagpakita rin si Im Kang-suk ng pagdududa. Maingat pa rin siya kay Mi-ho at hindi sinagot ang sunod-sunod na tanong ni Mi-ho. Pagkatapos umalis ni Mi-ho, tinawagan ni Im Kang-suk ang asawa ni Jung-a at ipinaalam sa kanya na dumating si Mi-ho at may dalang susi. Noong huling bumisita ang asawa ni Jung-a, ipinakita niya ang litrato ni Mi-ho. Binalaan niya si Im Kang-suk na maaaring hanapin siya ng isang babaeng nagngangalang Mi-ho at huwag magbunyag ng anumang bagay. Medyo nagduda si Im Kang-suk, bago pumanaw si Jung-a ay binigyan niya ito ng susi, ngunit ibinalik niya ang susi. Hindi niya talaga maintindihan. Ang susi ay matagal nang ipinadala, bakit kahapon lang ito dumating at nahulog pa sa kamay ni Mi-ho?
Naghinala siya na may itinatago sa kanya ang asawa ni Jung-a. Nataranta ang asawa ni Jung-a, lihim na kinontak ang isang misteryosong tao sa kanyang contact list at nagtanong tungkol sa ebidensya. Malinaw na kinuha na niya ang ebidensya. Bakit niya ito ibinalik? Kung may matuklasan si Miho, tapos na silang lahat. Sa sandaling ito, tumawag ang pulis at hiniling sa kanya na makipagtulungan sa investigasyon. Samantala, si Miho ay naglalakbay kung saan-saan, naghahanap ng iba't ibang larawan ng mga susi, sinusubukang hanapin ang lock na akma sa susi na ito. Ngunit wala pa ring lead. Pagkatapos ng trabaho, pumunta na naman siya sa harap ng tindahan ni Im Kang-soo. Sa pagkakataong ito, binago ni Miho ang kanyang diskarte. Una, pumunta siya sa kalapit na salon para magpahairdo, at sinamantala ang pagkakataon para makipagkaibigan sa may-ari. Mula sa may-ari, nalaman ni Miho na si Jung-a ay bumisita dito 2 buwan na ang nakakaraan. Mayroon pa palang hindi alam na relasyon si Jung-a at Im Kang-soo. Si Jung-a ay anak ni Im Kang-soo. Labis na nagulat si Miho at nagmadaling tawagan ang kanyang ina. Nagtanong siya tungkol sa tunay na ina ni Jung-a, at ang karaniwang mahinahong ugali ng ina ni Miho ay biglang nagbago. Ang biglaang pag-ugali ni Miho ay naging sanhi ng kanyang pagputol ng tawag ng walang anumang paliwanag. Hindi sumuko si Miho, araw-araw niyang pinuntahan si Im Kang-soo at diretsong inilantad ang pagkakakilanlan ni Im Kang-soo. Hindi ito itinanggi ni Im Kang-soo at prangka pa niyang isinalaysay ang ilang nakaraang pangyayari na hindi alam ni Miho. Dinala siya ni Im Kang-soo sa isang maliit, masikip na silid pagkatapos ng high school. Nanirahan si Jung-a sa ganoong kahirap na kapaligiran sa loob ng 2 taon at ang lahat ng ito ay sanhi ng mag-inang Miho. Nang taong iyon, naghiwalay ang mga magulang ni Jung-a, hindi dahil nagtaksil ang ina ni Jung-a. Ang tunay na nagtaksil ay ang ama ni Jung-a at ang babaeng kinasama niya ay ang ina ni Miho. Matapos sirain ang pamilya ng iba, matagumpay na nagpakasal ang ina ni Miho at ang ama ni Jung-a. Ngunit pagkatapos ng kasal, hindi naging maganda ang pakikitungo niya kay Jung-a. Sa harap ng guro, sinisisi niya pa si Jung-a, sinasabing nagtaksil ang ina ni Jung-a at binabrainwash ang anak. Dahil dito, naniniwala si Miho na kasalanan ng mag-inang Jung-a ang lahat. Sa mahirap na panahon nang bumagsak ang negosyo ng ama ni Jung-a, hinabol si Jung-a ng mga pinagkakautangan. Binigyan siya ng ina ni Miho ng maliit na halaga at hiniling na umalis siya sa bahay. Sa kawalan ng pag-asa, balak sanang tumalo ni Jung-a sa ilog gamit ang perang ito. Ngunit sa huli ay nagpasya siyang mabuhay at ibinato sa hangin ang nakakahiyang pera. Labis na nagulat si Miho nang malaman ang katotohanan at kinwestiyon niya ang kanyang ina. Malinaw na siya ang nagkamali, paano niya maililipat ang kasalanan sa iba. Sa huli, ang mag-inang Miho ang siyang nanakit. Samantala, si Miho ay nabulag. Akala niya, si Jung-a ang may kasalanan sa kanya at sinaktan niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ngayon lang niya nalaman na siya pala ang nakasakit. Nang harapin ang pagtatanong, malakas na sinabi ng ina ni Miho na ginawa niya ang lahat para kay Miho. Natawa si Miho at muling pinatunayan ng kanyang ina na hindi siya nito binigo. Ano man ang mangyari, ang alam lang niya ay isisi sa iba. Nagpatuloy si Miho sa pagtatanong. Ano ang nangyari noong panahong si Jung-a ay nagtapos at nanirahan sa tindahan ng kanyang tunay na ina? Hindi sumagot ang kanyang ina. Sa halip, sumigaw siya kay Miho ng may pagkabahala at kalaunan ay nawalan ng malay. Pagkagising ng kanyang ina, muling tinanong ni Miho ang tungkol sa susi. Pinili pa rin ang kanyang ina na manahimik, kaya nagpa siya si Miho na siya satin ang katotohanan sa kanyang sarili. Lumapit siya sa may-ari ng locksmith shop. Nakilala ng may-ari ang susi at sinabi na ito ay susi ng locker sa apartment building. Agad na pumunta si Miho sa harap ng mga locker sa apartment building at pagkatapos subukan ng paulit-ulit, nabuksan niya sa wakas ang isang locker. Kasabay nito, ang asawa ni Jung-a ay may kinakausap sa telepono tungkol sa nawawalang susi. Tiyak na hangal ang ginawa ng kabilang panig na magpadala ng susi mismo sa kanyang pintuan. Siya ang misteryosong tao na pumatay kay Jung-a noong gabi ng krimen. Ang misteryosong tao ay nagtago sa kwarto ni Jung-a at nakita ang akusasyon ng asawa ni Jung-a. Nagmadali ang misteryosong tao na itanggi ang anumang kaugnayan, pinayuhan ang asawa ni Jung-a na huwag mag-alala dahil walang laman ang locker. At totoo nga iyon, ginamit ni Jung-a ang susi para buksan ang locker, at sa loob ay kalahati lamang ng litrato ng anak ni Jung-a. Binalaan muli ng asawa ni Jung-a ang taong iyon. Kung muli siyang magpakita ng pag-ugali na lumampas sa hangganan, hindi niya palalampasin ang mga anak ng kabilang panig. Kinabukasan, pumunta ang asawa ni Jung-a sa istasyon ng pulisya upang makipagtulungan sa investigasyon. Tungkol sa kanyang pahayag, mayroon pa ring ilang pagdududa ang pulisya. Ayon sa asawa ni Jung-a, nangyari ang krimen nang bumisita ang ina ni Miho sa harap ng bahay ni Jung-a. Nagkaroon sila ng pagtatalo at pagkatapos umuwi, nagalit si Jung-a at nagbanta na papatayin silang lahat. Kasabay nito, kumuha siya ng kutsilyo mula sa kusina. Naguluhan ang pulisya. Kung galit si Jung-a kay Miho, bakit niya iniwag-iway ang kutsilyo sa inosenteng asawa? Kalmadong ipinaliwanag ng asawa ni Jung-a na si Jung-a, sa kanyang kalagayan ng galit, ay hindi makontrol ang kanyang sarili at magkakaroon ng kagustuhang saktan ang kanyang sarili. Lumapit lang siya para pigilan ito. Patuloy na iginiit ng asawa na may sakit sa pag-iisip si Jung-a, na nagdulot ng pagdududa sa pulisya, ngunit sa kasamaang palad ay walang konkretong ebidensya. Hindi siya maaaring kasuhan ng pulisya at hindi makatulong ang pulisya. Kinailangan ni Miho na mag-imbestiga ng mag-isa. Sa kahon ng kutsilyo na naglalaman ng susi, mayroong tala tungkol sa nagpadala. Nahanap ni Miho ang kawani ng delivery at kinuha ang pakete. Pagkatapos ay tinanong ang kabilang panig na ang paketeng ito ay malinaw na ipinadala noong Disyembre. Ngunit kamakailan lamang ito ipinadala sa bahay. Nang marinig ito, tinulungan ng kawani ng delivery siyang hanapin ang ruta ng pakete. Talagang ipinadala ang pakete noong Disyembre. Ngunit natapos ang paghahatid bandang 9:20 ng gabi kinabukasan. Nanlaki ang mga mata ni Miho. Ipinahiwatig nito na ang pakete ay ipinadala isang araw bago pumanaw si Jung-a. Ang oras ng paghahatid ay eksaktong pagkatapos pumanaw ni Jung-a. Hinihinala ni Miho na may ibang tao sa bahay ni Jung-a noong gabi ng krimen. Pagkatapos ay kinuha ang pakete sa pintuan.
Kamakailan lang ay ibinalik ang pakete. Agad na nagpunta si Miho sa tanggapan ng pamamahala, gustong tingnan ang key upang malaman kung sino ang nagdala ng pakete. Pinahahalagahan ng residential area ang privacy ng mga residente nito. Ayaw nilang madaling magbigay ng footage ng key. Kailangan ni Miho na hintayin ang staff ng pamamahala na matapos ang trabaho at linlangin ang on-duty na staff. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong tingnan ang footage ng key sa pangunahing gate. Maingat na tiningnan ni Miho ang screen sa panahong iyon. Nagmamadaling umalis si Kang Jie sa gusali kung saan nakatira si Jung-a. Nagmadaling pumunta si Miho sa istasyon ng pulisya, isinalaysay ang buong kwento tungkol sa pakete, at ipinakita rin ang footage ng key na mayroong si Kang Jie. Nararamdaman ni Miho na posibleng naroroon din si Kang Jie sa pinangyarihan ng krimen. Nang makita niyang walang ginawa ang pulisya, nagpa siya si Miho na lumaban ng mag-isa. Pumunta siya sa harap ng bahay ni Kang Jie, gustong magtanong. Malakas na kumatok si Miho sa pinto at tinawag si Kang Jie. Palaging tahimik ang kabilang panig, nagpapanggap na walang tao sa bahay, kaya kailangan ni Miho na umalis muna. Kinabukasan, pumunta siya sa pinagtatrabahuhan ni Kang Jie. Matagal siyang naghintay ngunit hindi pa rin bumabalik si Kang Jie. Sinubukan ni Miho na tawagan ang kabilang panig. Dito niya lang natuklasan na naiwan ang telepono ni Kang Jie sa opisina. Nakita ng kasamahan ni Miho ang kanyang nag-aalalang mukha at tinulungan siyang tawagan ang telepono sa trabaho ni Kang Jie. Sinabing may naghihintay na customer sa kanya. Batay sa paglalarawan ng kanyang kasamahan, nahulaan ni Kang Jie na si Miho ang paparating at nagmadali siyang tumakas papalabas ng kumpanya. Narinig naman ni Miho na may dalawang telepono si Kang Jie. Naisip niya ang kakaibang numero ng telepono na nag-text sa kanya para magkita sa parking lot kanina. Marahil ay mensahe ito mula kay Kang Jie gamit ang telepono sa trabaho. Nagtataka ngayon ang kasamahan, malinaw na sinabi ni Kang Jie na papunta na siya sa kumpanya, bakit hindi pa rin siya nakikita? Napansin ni Miho na umiiwas sa kanya ang kabilang panig. Dali-dali siyang bumaba para maghanap at nakarating sa banyo ng kababaihan sa unang palapag. Mula sa loob ng banyo ay may tumunog na telepono. Dahil hindi na makapagtaguan, binuksan ni Kang Jie ang pinto. Dumiretso siya pasulong at sumunod naman si Miho sa likuran. Inilabas ang HSB ni Jung-a at gustong makipagkasundo sa kanya. Basta sabihin lang niya ang lahat ng nalalaman niya, buburahin niya ang folder na may kaugnayan kay Kang Jie doon. Bagamat hawak ni Miho ang ESD, hindi pa niya nakikita ang mga lihim tungkol kay Kang Jie kahit minsan at hindi rin siya mausisa. Nang makita ito, umamin si Kang Jie sa kanya na ang kanyang anak na babae ay inampon noong araw ng pagpapahayag. Hindi nasisiyahan si Kang Jie dahil siniraan ni Jung-a ang kanyang anak na babae at sinaktan pa niya ang bata ng paputok. Sa galit, nagpakalat siya ng chismis tungkol kay Jung-a. Nang matanggap ni Jung-a ang balita, nakipagkita siya kay Kang Jie at ipinakita ang recording evidence na nakuha niya. Isang taong nakakaalam ng pangyayari ang nagbunyag na inampon ni Kang Jie ang kasalukuyang bata. Walang pakialam si Miho sa isyong ito. Nagtataka lang siya kung bakit kinuha ni Kang Jie ang pakete at pagkatapos ay ibinalik ito. Nagpakita si Kang Jie ng pagdududa. Nang harapin ang pakete at ang video ng surveillance na ibinigay ni Miho, na nasa palapag kung saan nakatira si Jung-a, at pagkatapos ay nakatanggap ng tawag mula sa asawa ni Jung-a, naalala ni Kang Jie ang nakaraan. Pagkababa niya ng elevator, narinig niya ang asawa ni Jung-a na binabanggit ang pangalan ni Jung-a. Ang asawa ni Jung-a ang naging pinakahuling pinaghihinalaan ni Miho at may kakaiba nga sa kanya. Isang gabi, hindi sinasadyang narinig ni Jung-a ang kanyang asawa na tumatawag sa kanyang kapatid sa balkonahe, binabanggit ang isang babae. Naghinala si Jung-a, inutusan ng tattoo artist na imbestigahan ang kanyang asawa. Pagkatapos, nagkita ang tattoo artist at si Jung-a sa kotse, sinabing napakalinis ng kanyang asawa. Pagkatapos magsalita, umalis si Jung-a sa kotse. Nang makitang malayo na si Jung-a, tinawagan ng tattoo artist ang kanyang asawa at sinabi niyang napaka-interesante ng nakaraan ng kanyang asawa. Bago pumanaw si Jung-a, madalas niya itong nakikita. Basta magbigay lang ang asawa ni Jung-a ng makatwirang halaga, tutulungan siya ng tattoo artist na panatilihing lihim ang lahat. Sumigaw ang asawa na wala siyang anumang relasyon sa babaeng iyon at galit na pinutol ang tawag. Ibinalibag ng tattoo artist ang telepono sa passenger seat at biglang lumitaw si Jung-a. Niya ang tawag na ginawa lang niya at hinarap ang pagtatanong ni Jung-a. Wala siyang nagawa kundi sabihin ang katotohanan na bago pumanaw si Jung-a, madalas niyang nakikita ang asawa ni Jung-a at hindi sinasadyang nakita ito ng kanyang nakababatang kapatid. At tila may hawak si Jung-a na kahinaan ng asawa ni Jung-a. Naalala ni Jung-a na noong gabing pumanaw si Jung-a, hindi talaga alam kung nasaan ang kanyang asawa. Umuwi lang siya bandang 11:30 ng gabi. Sa panahong iyon, hindi alam kung saan siya nagpunta. Mabilis na kumilos si Miho at tinanong si Nayaong para sa contact information ng asawa ni Jung-a. Hindi rin tumigil si Nayaong. Sa pamamagitan ni Miho, nakipagkita siya sa guro ng elementarya na mistresses. Nagpalitan ng formal na pagbati si Nayaong at ang guro. Hiniling na tulungan ng guro ang asawa ng kanyang anak, dalawang babae ang nakatira sa iisang bubong. Sinadya ni Nayaong na magpakita ng kawalan ng gana sa pagkain habang kumakain. Naalala ng guro na noong siya ay bagong buntis, ginamit din niya ang dahilan ng kawalan ng gana sa pagkain upang magyabang sa harap ni Nayaong. Talagang nagbabago ang buhay. Pumasok ang guro sa banyo. Hindi siya buntis. Ang pregnancy test na iyon ay nakuha niya lang mula sa OB-GYN department. Nagalit ang guro sa asawa ni Nayaong at hiniling na makipagdiborsyo siya kaagad. Kung hindi, pupunta siya sa kumpanya ng asawa para magulo. Sinabi ng asawa na dapat alam niya ang kanyang limitasyon. Si Nayaong ay asawa pa rin niya at kung talagang buntis siya, hindi niya maaaring ipagsawalang bahala ito at makisaya sa kanyang mistress. Higit pa rito, nasa kanyang mga kamay ang kasalukuyang desisyon. Hindi nga makahabol ang guro sa panunuyo sa kanya, tapos naglakas loob pa siyang mag-utos na makipagdiborsyo siya.
Tiningnan niya ang malamig na likod ng kabilang panig habang papalayo at idineklara ng guro na hindi niya ito patatawarin. Narinig ni Nayaong ang pag-uusap ng dalawa. Naglagay na siya ng listening device sa kotse ng kanyang asawa noon pa. Ngayon, ang pag-unlad ng kanilang relasyon ay ayon sa kanyang kagustuhan. Lihim na inayos ni Nayaong ang mga detalye ng ari-arian at inihanda ang divorce papers. Tinawagan niya ang guro at balak sanang makipagtulungan dito upang harapin ang masamang lalaki, ngunit hindi pa natatapos ang dalawang pangungusap. Naramdaman ni Nayaong ang pagkahilo at may kaunting pagduduwal. Marahil ay totoo nga nabuntis siya. Si Miho naman ay mayroon ng numero ng telepono ng asawa ni Jung-a, ngunit hindi pa rin sumasagot ang kabilang panig sa text o tawag. Ngayong gabi, nakipagkita siya sa ina ni Jung-a. Hiniling ng ina ni Jung-a kay Miho na gumamit ng pera kapalit ng impormasyong nalalaman niya. Isang linggo bago pumanaw si Jung-a, binigyan niya ang kanyang ina ng susi at sinabi sa kanya na kung sakaling pumanaw siya, ibigay ang susi sa pulisya. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, nagbago ang kanyang isip at sinabi sa kanyang ina na itapon ang susi. Naramdaman ng ina na mahalaga ang susi kaya ibinalik niya ito. Ang mga pahiwatig na ito ay wala ng kahulugan para kay Miho, matagal na niya itong sinisiyasat ng mag-isa. Habang nag-uusap ang dalawa, palihim na nakikinig sa sulok ng dingding ang babaeng humablot ng bag ni Miho noon. Kasabay nito, si Nayaong ay umuwi at hindi sinasadyang nakita ang asawa ni Jung-a. Dali-dali siyang nagbigay ng balita kay Miho na kasalukuyang nakikipag-usap sa ina ni Jung-a. Humingi siya ng tulong kay Nayaong upang pahabain ang oras at darating siya sa bandang huli. Nagsinungaling si Nayaong na may gusto siyang ibigay sa anak ni Jung-a. Umaasa siyang tutulungan siya ng asawa ni Jung-a na ibigay ito. Nag-atubiling tumanggi ang asawa ni Jung-a, kaya't sumama siya kay Nayaong pauwi. Nang pumasok si Nayaong para kunin ang gamit, naghintay siya sa labas ng pinto. Pagkatapos ng pag-uusap nila ng ina ni Jung-a, agad na tumakbo si Miho sa pintuan ni Nayaong, hinarang ang asawa ni Jung-a at kumuha ng isang pakete. Naguluhan din ang asawa ni Jung-a. Itinanggi niya na may kinalaman ang pakete sa kanya. Patuloy na tinanong ni Miho ang tungkol sa relasyon nila ni Jung-a. Nang makitang hindi sumasagot ang kabilang panig, binanggit ni Miho ang asawa ni Jung-a. Agad na nagalit ang asawa ni Jung-a at ipinaliwanag na wala siyang anumang relasyon sa kabilang panig at wala ring nangyari. Ang pahayag na ito ay lalong nagpalalim sa pagdududa ni Miho. Sa sandaling ito, tumakbo si Jung-a, pinigilan si Miho na lumapit sa kanyang asawa at pagkatapos ay hinila ang kanyang asawa pauwi. Kinagabihan, nag-inuman ang asawa ni Jung-a at ang asawa ni Nayaong, pinagdiwang ang pagkawala ng hinala laban sa kanya at mula noon ay naging malaya na siya. Labis na mausisa ang asawa ni Nayaong tungkol sa katotohanan ng gabing iyon at hindi na rin nagtago ang asawa ni Jung-a, inamin na siya mismo ang pumatay kay Jung-a. Nang gabing iyon, labis na nagalit si Jung-a at kinuha niya ang matalim na kutsilyo. Nilapitan niya ito para pigilan. Sinaksak niya ito sa tiyan at nang makitang tensyonado ang mukha ng kabilang panig, binago ng asawa ni Jung-a ang paksa at sinabing nagbibiro lang siya. Hanggang ngayon ay wala pa ring nakitang ebidensya ang pulisya, kaya kahit siya ang salarin, hindi siya maaaring hatulan. Pinaalalahanan siya ng asawa ni Nayaong na mag-ingat. Hanggat may nagpupursige sa investigasyon at kahit nakaunting pahiwatig lang ang matagpuan, maaaring magbago ang sitwasyon. Sa panig ni Miho, nagsimula na rin siyang pagdudahan ang asawa ni Jung-a. Sa seksyon ng komento sa social media ng asawa ni Jung-a, natagpuan niya ang account ng kapatid nito. Nagpadala si Miho ng pribadong mensahe sa kapatid ni Jung-a upang makipagkita. Masayang sumang-ayon ang kapatid at pagkatapos ay bumaling sa kanyang bayaw at sinabi, "Pupunta ako para makita si Miho para bigyan siya ng pressure." Nag-iwan noon ang nakababatang kapatid ng komento sa ilalim ng larawan ng asawa ni Jung-a. Ipinahiwatig na ang asawa ni Jung-a ay gaya ng dati, tila sanay na sa pag-akit ng kababaihan at pagkatapos ay pinapakain ng mga babae. Gustong maintindihan ni Miho ang kahulugan ng pahayag na ito, ngunit hindi diretsong sinabi ng nakababatang kapatid. Sa halip, maingat siyang nagbigay ng pahiwatig. Hawak ni Jung-a ang sikreto ng kanyang bayaw. Ang sikretong ito ay napakahalaga kaya tutulungan ng kanyang bayaw si Jung-a. Habang nag-uusap sila, tumakbo si Jung-a at ang asawa ni Jung-a papunta doon. Sumugod si Jung-a at pinagpapalo ang nakababatang kapatid. Hindi pa rin nakontento sa pagpalo sa nakababatang kapatid, pinagpapalo rin niya ang kanyang asawa. Diretsahang sinabi ni Jung-a na alam niya ang sikreto ng kanyang asawa. Nagtrabaho siya noon sa isang bar. Lagi itong gustong itago ng kanyang asawa, ngunit matagal nang alam ni Jung-a. Sa madaling salita, ang ganitong klaseng lihim na walang kwenta ay hindi sapat para tulungan ang isang tao. Nagdududa si Miho na iba ang tunay na lihim. Muling inilabas ni Jung-a ang savings account book ng kanyang asawa. Mayroon itong talaan ng malalaking withdrawal. Sa tuwing kinikikila ng kanyang nakababatang kapatid ang kanyang asawa, pera ang ginagamit niya para ayusin ito. Ito ang paraan ng asawa sa pagharap sa lihim. Kalahating naniniwala, kalahating nagdududa si Miho at iginiit niyang ipahayag ang kanyang mga galaw noong gabing pumanaw si Jung-a. Hindi nasisiyahan si Jung-a sa pagtatanong ni Miho. Sinira niya ang bote ng alak, kinuha ang isang piraso at balak iulat sa pulisya na may nanggugulo. Gusto niyang maranasan din ni Miho ang pakiramdam ng pagiging biktima ng hindi makatarungang akusasyon. Kinailangan ni Miho na huminto. Nagtapos ang isang hindi masayang pagtatanghal. Gustong kausapin ng asawa si Jung-a. Naramdaman ni Jung-a ang pagod. Alam niyang malinaw na may ibang babae ang kanyang asawa sa labas. Sa simula, pinakasala ni Jung-a ang lalaking iyon dahil nakita niyang masunurin ito, ngunit umabot na ang lahat sa puntong ito. Ayaw na niyang magsalita pa at sinabihan ang kanyang asawa na umuwi para makalma silang dalawa. Inayos ng asawa ni Jung-a ang kanyang mga gamit, inubos ang lahat ng balanse sa savings account at umalis ng bahay nang hindi alam kung saan pupunta. Hindi makontak ni Jung-a ang kanyang asawa at hindi maiwasang mag-alala. Sa huli, nakita niya ang isang kasunduan sa diborsyo sa bahay. Matagal na naghintay si Jung-a sa kanyang asawa sa bahay at sa wakas ay nakauwi rin ito. Ibinigay ng asawa ang lahat ng cash na kinuha niya sa kanya. Naisip ng asawa na umalis, ngunit kung wala si Jung-a, hindi talaga siya mabubuhay. Malamig na umiti si Jung-a at diretsong inilantad siya. Malinaw na gusto niya si Jung-a.
2 araw bago pumanaw si Jung-a, nakita ng nakababatang kapatid ang kanyang bayaw at si Jung-a na magkasama sa isang kotse. Pagkababa ni Jung-a sa kotse, itinapon niya ang basura na dala niya at kinuha ng nakababatang kapatid ang basura. Nakita niya na mayroong isang memo na isinulat ng kanyang bayaw sa loob. Gusto ng asawa ni Jung-a na ipahayag ang kanyang damdamin at nakipagkita siya sa kabilang panig noong gabi ng ika-5. Ang ika-5 ay ang araw na pumanaw si Jung-a. Patuloy na naghintay ang asawa ni Jung-a sa kabilang panig sa parking lot. Ipinaliwanag ng asawa na panandalian lang ang kanilang relasyon. Hawak ni Jung-a ang kanyang kahinaan, kaya't nagmakaawa siya kay Jung-a na huwag itong ibunyag. Walang pakialam na pinunit ni Jung-a ang ebidensyang larawan at pagkatapos ay gumawa ng ilang intimate na kilos sa kanya. Matapos mangyari ang insidente, labis siyang nataranta, hindi alam kung paano haharapin ang relasyong ito. Walang pakialam si Jung-a. Anyway, maglaro lang sila. Kung hindi siya ang asawa ni Jung-a, hindi siya papansinin ni Jung-a. Sa kasalukuyan, patuloy na humihingi ng tawad ang asawa kay Jung-a. Lubhang naguluhan si Jung-a at natagpuan niya ang isang lihim na dokumento sa kanyang safe. Ito ang kahinaan ni Jung-a na nahanap niya. Ang taong palihim niyang ipinadala ay dumating sa tindahan ni Im Kang-suk at natuklasan ang nakaraang ayaw ng balikan ni Jung-a. Ginagamit ni Jung-a ang mga bagay na ito para takutin si Jung-a, ngunit hindi sumuko si Jung-a. Pinayuhan niya si Jung-a na pangalagaan ng mabuti ang mahahalagang bagay. Kinabukasan, pumunta muli si Jung-a sa kumpanya ni Miho para hanapin siya. Muling iginiit niya na hindi ang kanyang asawa ang salarin. Tinukoy ni Jung-a ang isang bagong suspect, si Kang Ji-e. Naglabas si Jung-a ng isang file ng mga dokumento. Ito ang loan application file ni Kang Ji-e para sa pagbili ng bahay. Makikita na malaki ang kanyang pinansyal na pressure. Noong nakaraang taon, umutang pa siya. Nabubuhay siya sa kahirapan, ngunit sa kabila nito, puro mamahaling damit ang suot ni Kang Ji-e. Ito ay talagang kahina-hinala. Kamakailan, nasugatan ang biyana ni Jung-a. Humingi siya ng tulong kay Miho para alagaan ang mga bata. Kinuha ni Miho at ng kanyang kasamahan ang dalawang magkapatid pa uwi. Samantala, ang babae sa tindahan ni Im Kang-suk ay patuloy na nagmamasid sa kanila mula sa isang sulok. Nang maiuwi na ni Miho ang mga bata, lumapit ang babae sa harap ng bahay. Pagkatapos, galit niyang itinapon ang lollipop sa kanyang bibig. Ngayong gabi, umuwi rin ang asawa ni Jung-a. Pagdating pa lang niya, agad na nawalan ng pabor si Miho. Gustong matulog ng mga bata kasama ang kanilang ama. Pumasok si Miho sa banyo at nakita niyang naiwan ang telepono ng asawa ni Jung-a doon. Sinubukan niya ng ilang beses ngunit hindi niya ito mabuksan. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng 2 mensahe ng sunod-sunod. Ang laman ay magkita raw sila bukas sa lugar na iyon at sinabihan ang asawa ni Jung-a na bilisan ang pagbabayad. Ang pangalawang mensahe naman ay nagsasaad na dalhin ni Jung-a ang bagay na ito sa pag-opera. Biglang, itinulak ng asawa ni Jung-a ang pinto at pumasok. Agad na ibinalik ni Miho ang telepono sa dati nitong lugar. Hindi alam ni Miho ang kasalukuyang sitwasyon. Pinaghihinalaan niya na ang tunay na salarin ay ang asawa ni Jung-a o si Kang Ji-e. Ngunit sinuman sa kanila, ang sinadyang pagtatago ng asawa ni Jung-a ng katotohanan sa harap ng pulisya ay sapat na upang patunayan na siya ay kasabwat. Si Miho at ang kanyang kasamahan ay naghati ng kanilang mga sarili at nag-abang sa unang palapag at sa basement parking. Binantayan nila ang asawa ni Jung-a at si Kang Ji-e upang makita kung sino ang hiwalay na makikipagkita sa asawa ni Jung-a. Sinundan ng dalawa si Kang Ji-e na pumasok sa isang motel. Sumunod si Miho sa itaas at nakita si Kang Ji-e na pumasok sa isang silid. Kaya't sumugod si Miho ng walang pag-aalinlangan at nahuli sa akto si Kang Ji-e at ang asawa ni Jung-a. Lumabas na noong gabing nangyari ang trahedya kay Jung-a, si Kang Ji-e ang nagtatago sa bahay nito. Nang makita ni Miho ang eksena sa harap niya, agad niyang kinuha ang kanyang telepono para kumuha ng video. Lumapit ang asawa ni Jung-a para agawin ito at sinabi niya kay Miho na si Kang Ji-e ang salarin. Walang kinalaman ang insidenteng ito sa kanya. Galit na nakipag-away si Kang Ji-e sa kanya. Sa sandaling ito, kumatok ang service staff. Binuksan ni Miho ang pinto at agad na tumakas si Kang Ji-e. Hinabol siya ni Miho upang linawin ang sitwasyon at patuloy na ipinaliwanag ni Kang Ji-e na hindi siya ang salarin. Ngunit wala siyang masabi, binigyan niya si Miho ng isa pang pahiwatig. Sa orihinal na locker, mayroon ding larawan ng anak ni Jung-a. Ang larawan ang pahiwatig at pagkatapos ay nagmakaawa siya kay Miho na sundin ang pahiwatig na iyon upang ipagpatuloy ang investigasyon. Gusto pa sanang magtanong ni Miho nang walang ano-ano ay kinuha ng asawa ni Jung-a si Kang Ji-e. May ibinulong siya sa tenga ni Kang Ji-e at agad na naging masunurin si Kang Ji-e. Matapos mangyari ang trahedya kay Jung-a, nagpunta si Kang Ji-e sa ospital para makipagkita sa asawa ni Jung-a at pagkatapos ay kinikil siya. Nagalit ang asawa ni Jung-a, sino ang nagsabi na ang babaeng ito ay maihawak sa kanyang kahinaan. Sinabi niya na handa siyang magbigay ng pera, ngunit si Kang Ji-e ay hindi rin naman mabuting tao. Patuloy na inaalala ni Miho ang sinabi ni Kang Ji-e sa kanya. Ang larawang iyon ang pahiwatig. Kinuha niya ang kalahating larawan at tinanong ang kanyang anak kung ano ang kanyang iginuhit, ngunit ayaw ibunyag ng kanyang anak. Nagkaroon si Miho ng ideya, habang naglalaro, sinubukan niyang ipasabi sa kanyang anak ang katotohanan. Sinabi ng anak ni Jung-a kay Miho na iginuhit niya ang pamilya. Habang nagsasalita, iginuhit niya itong muli sa papel. Ang nakakatakot ay, malinaw na 4 lang ang miyembro ng pamilya ni Jung-a, ngunit 5 tao ang iginuhit ng kanyang anak. Ang huling tao ay may pakpak pa. Lubhang nagulat si Miho. Akmang magtatanong siya nang biglang tumakbo ang bata at ayaw nang magsalita. Sa sandaling ito, dumating si Jung-a at ibinigay niya kay Miho ang dokumento tungkol sa nakaraan ni Jung-a na inimbestigahan niya noon. Sa dokumento na may larawan ng isang batang babae, si John-e ay na-curious din kung sino ang batang babae na ito. Natanggap ni Jang Miho ang dokumentong ito. Agad niyang nahulaan na ang batang babae sa larawan ay malamang ang nakatatandang kapatid na binanggit ng maliit na bata kanina. Samantala, sa panig ng asawa ni Song Jung-a at Kang Ji-e. Ang pagtatagpo nila ngayong gabi na nakita ni Jang Miho ay nagdulot ng sama ng loob sa puso ng asawa ni Song Jung-a kay Jang Miho. Iniulat naman ni Jang Miho ang impormasyong ito sa pulisya.
Nakita ng pulisya ang asawa ni Song Jung-a. Tinanong siya tungkol sa relasyon niya kay Kang Ji-e. Sa gabi ng pagkamatay ni Song Jung-a, nasaan si Kang Ji-e? Nagpanggap na inosente hanggang sa huli ang asawa ni Song Jung-a. Pinaalalahanan siya ng pulisya na huwag masyadong magtiwala kay Kang Ji-e. Ang relasyon ng mga kasabwat ay tila hindi masisira. Ngunit sa harap ng katotohanan ay madaling bumagsak. Ang asawa ni Song Jung-a ay hindi na-provoke ng pulisya. Patuloy pa ring nananahimik at ayaw magsalita. Dinala ni Jang Mi-ho ang larawan ng babae sa tindahan ni Im Kang-suk. Hindi pa katagalan, dumating din ang asawa ni Song Jung-a upang magtanong tungkol sa babaeng ito. Naimbestigahan na ng asawa ni Song Jung-a. Bago siya pakasalan, nagkaroon si Song Jung-a ng anak na babae sa ibang lalaki. Binalaan niya si Im Kang-suk na panatilihing lihim ito. Naaalala ni Im Kang-suk ang bili ng asawa ni Song Jung-a. Nanatili siyang tahimik sa harap ni Jang Mi-ho. Hindi alam ni Jang Mi-ho ang katotohanan. Nagpa siya siyang imbestigahan ito ng mag-isa. May isang bagay na hindi maintindihan si Jang Mi-ho. Ayon sa ugali ng asawa ni Song Jung-a, kung ang babaeng ito ay talagang anak ni Song Jung-a, hindi niya ito palalampasin. Nanatili si Jang Mi-ho sa tindahan. Tahimik lang siyang umupo sa isang sulok ng tindahan at pinagmamasdan ang mga customer na lumalabas-masok. Umaasa siyang mahihintay si Kang Ji-e para makausap niya ito ng direkta. Habang wala si Jang Mi-ho, tinulungan siya ng kanyang kasamahan sa dalawang magkapatid. Samantala, si Kang Ji-e na hinahanap ni Jang Mi-ho ay nasa apartment complex ni Song Jung-a. Mula sa malayo, sinusubaybayan niya ang bawat galaw sa ibaba. Nang makita niya ang kasamahan ni Jang Mi-ho, agad niya itong nakilala. Dati, isinama ng lalaking ito si Jang Mi-ho sa paghatid sa magkapatid sa elevator. Kaya, naghagis siya ng bote patungo sa kasamahan na ikinagulat nito. Nang matanggap ang balita, agad bumalik si Jang Mi-ho. Nakita sa surveillance camera ang anino ni Kang Ji-e. Hindi pa umalis si Kang Ji-e. Lihim siyang nagtatago sa isang liblib na lugar sa ibaba. Tiningnan niya si Jang Mi-ho at ang kanyang kasamahan. Sa kanyang mga mata ay puno ng galit, hinanap ni Jang Mi-ho si Kang Ji-e sa apartment complex. Nang makita si Kang Ji-e na nagsusulat sa dingding sa ibaba, lumapit si Jang Mi-ho upang pigilan siya. Nang makita siya, tumakbo si Kang Ji-e. Nahabol ni Jang Mi-ho si Kang Ji-e at napagtanto na siya ang taong naghagis ng florera sa surveillance camera. Tinanong ni Jang Mi-ho ang kanyang motibo sa paghagis ng florera, galit na sumagot si Kang Ji-e. Dahil isa siyang batang walang ina, doon lang napagtanto ni Jang Mi-ho na si Kang Ji-e ang babae sa larawan. Napagkamalan ni Kang Ji-e si Jang Mi-ho bilang kanyang ina. Kaya, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit kay Jang Mi-ho at patuloy na kinuwestiyon siya. Tinanong ng babae si Jang Mi-ho kung bakit niya piniling manirahan kasama ang dalawang bata at kung bakit siya dapat mamuhay ng mag-isa. Kalmado si Jang Mi-ho, binigyan ang babae ng tissue at hinintay si Kang Ji-e na kumalma ng kaunti bago ipinaliwanag sa kanya. Hindi siya ang kanyang ina ay dating nakatira doon at nang malaman ang balita na patay na ang kanyang ina, biglang natigilan si Kang Ji-e. Ang lahat ng pagkapahiya at galit ay parang lobong nawala ng hangin, humagulhol si Kang Ji-e at sinabing tama lang kay Song Jung-a. Ngunit hiniling niya kay Jang Mi-ho na ipaliwanag kung bakit namatay ang kanyang ina. Dinala ni Jang Mi-ho ang bata sa bahay at naghanda ng kaunting pagkain para kay Kang Ji-e. Kinain niya itong lahat ng mabilis. Samantala, ipinagbigay alam ni Jang Mi-ho kay Im Kang-suk na matutulog si Kang Ji-e doon ngayong gabi. Agad na tumawag si Im Kang-suk, sinabihan si Jang Mi-ho na paalisin si Kang Ji-e. Habang nag-uusap sila, si Kang Ji-e ay nakatayo sa isang tabi, pinagmamasdan ang larawan ng pamilya ni Song Jung-a. Nang makita ang asawa ni Song Jung-a sa larawan, nagulat siya. Pagkatapos makausap si Jang Mi-ho, agad na nag-text si Im Kang-suk sa asawa ni Song Jung-a, sinabing kasama ni Jang Mi-ho si Kang Ji-e. Nang makita ito, agad na tumakbo ang asawa ni Song Jung-a. Naalala ni Kang Ji-e ang ilang bagay nang makita niya ang larawan ng pamilya. Hinanap siya ng asawa ni Song Jung-a at binigyan pa siya ng pera. Natakot si Kang Ji-e, dali-dali siyang tumakas. Napagtanto ni Jang Mi-ho na kilala ni Kang Ji-e ang asawa ni Song Jung-a, kaya pinigilan niya si Kang Ji-e. Nagsikap ng husto si Kang Ji-e, paulit-ulit na sinasabing hindi pa sila nagkikita at wala pa silang nagagawa. Naaalala nito si Jang Mi-ho, nakita niya ang isang post sa social media ni Kang Ji-e. Isinulat ni Kang Ji-e na may isang lalaki na nagdala sa kanya upang kumain at manood ng pelikula. Ang lalaki ay gwapo at mapagbigay sa paggastos, na labis na nagpasaya sa kanya, tila may naiintindihan si Jang Mi-ho, masakit na niyakap si Kang Ji-e. Ang asawa ni Song Jung-a ay nakauwi na sa pintuan ng bahay, inilagay ang kanyang kamay sa pintuan upang makinig, narinig ang paghikbi ni Kang Ji-e mula sa loob, hindi siya pumasok. Tumalikod siya at tumawag, sinabihan ang kabilang partido na kumilos kaagad. Hindi nagtagal ay dumating si Im Kang-suk upang sunduin si Kang Ji-e. Matapos ihatid si Kang Ji-e, agad na ipinagbigay alam ni Jang Mi-ho ang kasalukuyang impormasyon sa pulisya. Si Kang Ji-e ay napakaaktibo sa social media na nakakuha ng maraming atensyon mula sa iba. Ginamit ng asawa ni Song Jung-a ang puntong ito upang lapitan si Kang Ji-e. Sa VSB ni Song Jung-a ay mayroong folder tungkol sa kanyang asawa. Tiyak na alam ni Song Jung-a ang mga ginawa ng kanyang asawa. Marahil ito ang dahilan kung bakit nag-away ang mag-asawang Song Jung-a noong gabing iyon, at ito rin ang dahilan kung bakit tinulungan ng asawa si Song Jung-a. Ngunit kung ano ang nangyari sa pagitan nila ay hindi pa malinaw sa ngayon. Maaari lamang maghintay para kay Kang Ji-e na magpaliwanag. Pumunta ang pulisya upang hanapin si Jang Mi-ho. Bago iyon ay ipinadala na rin ni Jang Mi-ho ang larawan ng anak na babae ni Song Jung-a sa pulisya. Ang isang kakatuwang pagkakataon ay sa pinangyarihan ng pagkamatay ni Song Jung-a. Natagpuan din ng pulisya ang isang piraso ng larawan sa inidoro. Hinihinala nilang ang larawan sa inidoro ay pareho ng larawan na muling iginuhit ng anak na babae. Hindi napansin ni Jang Mi-ho na may isang nakasuot ng helmet na palaging sumusubaybay sa kanya. Noong gabing iyon ay lumabas si Jang Mi-ho at ang kanyang kasamahan upang kumain ng hapunan. Sumugod ang nakasuot ng helmet na nakasakay sa motorsiklo. Agad na umiwas si Jang Mi-ho at ang kanyang kasamahan, kaya nasugatan ang kasamahan. Dinala ni Jang Mi-ho ang kasamahan sa ospital.
Nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Pinaghihinalaan ni Jang Mi-ho na gawa ito ng asawa ni Song Jung-a. Pagkatapos makita ang tirahan ng asawa ni Song Jung-a, agad siyang pumunta sa bahay. Matindi niyang sinabi na hindi niya palalampasin ang asawa ni Song Jung-a. Kasama ang para kay Song Jung-a at Kang Ji-e, sisingilin niya ito ng doble. Kinabukasan, mabilis na kumalat sa grupo ng mga residente ang balita tungkol sa pag-atake kay Jang Mi-ho at sa kanyang kasamahan. Nanginginig sa takot si Kang Ji-e nang makita ang balita. Kamakailan, pinaplano ni Kang Ji-e na ibenta ang bahay. Mas mababa ang presyo na inialok niya kaysa sa presyo sa merkado. Nakipagkasundo na siya sa mamimili, hiniling niya sa kabilang panig na pansamantalang panatilihing lihim. Sa kasamaang palad, walang sikreto na hindi nabubunyag, hindi sinasadya ni Jang Mi-ho na narinig na ibinenta na ni Kang Ji-e ang kanyang bahay kamakailan at nagsimula na siyang mag-leave ngayong araw. Naramdaman ni Jang Mi-ho na may mali, agad niyang hinanap ang bumibili. Sinabihan siyang pumunta muna sa bangko para ipatigil ang pagbabayad. Pagkatapos ay pinuntahan ni Jang Mi-ho si Kang Ji-e. Sa oras na ito, naghahanda na si Kang Ji-e na dalhin ang kanyang anak na babae upang lumipad ng malayo. Pinigilan siya ni Jang Mi-ho at pumunta sila sa bahay upang mag-usap. Sa wakas ay hinarap ni Kang Ji-e ang kanyang sarili. Lumaki siya sa kahirapan kaya't labis siyang humahanga kay Song Jung-a. Sa kanyang paningin ay tila mayroon na ang lahat si Song Jung-a. Ang panloloko ni Kang Ji-e sa iba para mangutang ng may mataas na interes ay upang matugunan ang kanyang pagkadiskontento sa kanyang puso. Palagi siyang lihim na sumusubaybay kay Song Jung-a. Isang beses, hindi sinasadyang nakita niya si Song Jung-a na naglalagay ng ilang larawan sa locker. At isa pang bagay, ang bagay na ito ay ang ATC. Nagsinungaling si Kang Ji-e na nasa kamay niya ang is. Gamit ito para takutin ang asawa ni Song Jung-a na si Song Jung-a ay dating nag-utos sa iba na patayin ang kanyang asawa at sa Bisgu ay may nilalaman na ipinagkatiwala ni Song Jung-a. Nagulat si Jang Mi-ho nang marinig ito. Kasabay nito, narinig ng asawa ni Song Jung-a sa telepono ni Kang Ji-e ang nilalaman ng usapan ng dalawa isang araw bago namatay si Song Jung-a. Nagkasundo si Kang Ji-e at ang asawa ni Song Jung-a dahil nakita ni Kang Ji-e na naglagay si Song Jung-a ng isang EXP sa locker. Kaya sinabi niya na mayroon pang isang EXP si Song Jung-a na naglalaman ng mga kahinaan ng mga ina. Umaasa na matutulungan siya ng asawa ni Song Jung-a na kunin ito pagkatapos marinig ang paglalarawan ni Kang Ji-e. Napagtanto lang niya na may dalawang EXP si Song Jung-a, isang pilak na naglalaman ng mga kahinaan ng mga ina at isang itim, ito ang hinahanap niya. Kaya nagkasundo silang tulungan ang isa't isa na hanapin ang EXP na gusto nila. Kinabukasan pumunta si Kang Ji-e sa locker. Natuklasan niyang nawawala ang itim na VST, kaya hinanap niya ang asawa ni Song Jung-a. Natatakot ang asawa ni Song Jung-a na makita ng iba, kaya agad niya itong hinila sa maliit na silid. Nais ni Kang Ji-e na ipagpalit ang pilak na VSB na kailangan niya sa asawa ni Song Jung-a. Sa oras na ito ay bumalik na si Song Jung-a. Kinailangan ni Kang Ji-e na magtago. Pinanood niya ang mag-asawang Song Jung-a na umiinom sa bahay. Nang malasing sila, nagsimula silang mag-away. Habang nagtatalo, may kumatok sa pinto. Ang nasa labas ay si Jang Mi-ho. Sa oras na ito ay napakapangit ng muod ni Song Jung-a. Kaya nagsalita siya ng masakit kay Jang Mi-ho at pinaalis siya. Pagkatapos ay pumasok sa bahay at nagpatuloy sa pagtatalo sa kanyang asawa. Tinatanong kung paano niya nagawa iyon kay Kang Ji-e. Unti-unting nauwi sa pisikalan ang pagtatalo. Kinuha pa ni Song Jung-a ang kutsilyo upang saktan ang kanyang asawa. Nagulat si Jang Mi-ho nang marinig ang mga ito mula kay Kang Ji-e. Magpapatuloy sana si Kang Ji-e sa pagsasabi ng dahilan kung bakit namatay si Song Jung-a. Sa oras na ito ay nagpadala sa kanya ng mensahe ang asawa ni Song Jung-a. Ginamit ang kanyang anak na babae para takutin siya. Palaging nakikinig ang asawa ni Song Jung-a kay Kang Ji-e, kaya't napigilan niya ito sa pagpapatuloy sa pagsasalita. Napilitang sumuko si Kang Ji-e at pinaalis si Jang Mi-ho. Napagtanto rin ang asawa ni Song Jung-a mula sa mga sinabi na ang itim na Bisgu ay wala sa kamay ni Kang Ji-e. Kung gayon, malamang na nasa kanyang bahay pa rin ang EST. Umuwi ang asawa ni Song Jung-a at hinukay ang lahat ng dako, ngunit hindi niya ito natagpuan. Pinag-isipan niya ng paulit-ulit ang mga posibleng lugar. Pumunta siya sa kindergarten upang sunduin ang kanyang mga anak. Pagkapasok niya sa bahay ay hindi siya mapakali at hinawakan ang kanyang anak na babae. Tinatanong ang kinaroroonan ng itim na Bisbi. Medyo nag-alala ang guro sa kindergarten kaya tinawagan niya si Jang Mi-ho. Sinabi sa kanya na ang magkapatid ay sinundo na ng kanilang ama. Agad na tumakbo si Jang Mi-ho pagkatanggap ng mensahe. Walang pasabi na balak dalhin ng asawa ni Song Jung-a ang magkapatid. Nakita ng magkapatid ang hidwaan ng dalawang matatanda. Pareho silang natakot at umiyak. Nang tumakbo si Jang Mi-ho para hanapin ang mga bata, nasa ibaba sina Kim Na-young at Oh Eugene. Nang makita siyang nagmamadali ay sumunod din sila sa itaas. Ipinagkatiwala ni Jang Mi-ho ang dalawang bata sa dalawang inang ito ng mabilis. Samantala, hinila ni Bai Chang-hoon ang asawa ni Song Jung-a pabalik sa loob ng bahay. Pinuna ni Jang Mi-ho na wala siyang karapatan bilang ama. Nagalit ang asawa ni Song Jung-a. Nagbanta siyang tutulungan si Jang Mi-ho, ngunit hindi natakot si Jang Mi-ho. Nagpakita pa nga siya ng paghamak. Naramdaman ng asawa ni Song Jung-a na minamaliit siya. Agad niyang sinaktan si Jang Mi-ho. Buti na lang at mas maingat si Oh Eugene. Bumalik siya sa tamang oras para iligtas si Jang Mi-ho. Dinala ng tatlong ina ang dalawang bata. Nagbago ang saloobin ni Kim Na-young at Oh Eugene sa kanilang dating paghaharap at sabay-sabay silang nagbigay ng mga ideya kay Jang Mi-ho. Lahat sila ay gustong tapusin ang bagay na ito. Takot pa ring sinabi ng anak na babae kay Jang Mi-ho na mayroon siyang itim na VST. Palagi niyang tinitingnan ang EXP na ito at mukhang malungkot. Nagmamadaling nagtanong pa si Jang Mi-ho. Mula sa mga salita ng bata, nalaman ni Jang Mi-ho na ang EXP na ito ay karaniwang nakalagay sa drawer ng nightstand ni Song Jung-a. Matapos makakuha ng pahiwatig mula sa bata, bumalik si Jang Mi-ho sa bahay ni Song Jung-a. Tulad na nasa pinangyarihan, kumuha siya ng kutsilyo mula sa kusina at ginaya ang nangyari noong gabing iyon. Noong gabing iyon, nagkaroon ng matinding pagtatalo sina Song Jung-a at ang kanyang asawa. Hinawakan ni Song Jung-a ang kutsilyo at balak saktan ang kanyang asawa, ngunit napigilan siya ng asawa. Sinasaksak niya ang sarili, pagkatapos magkamalay ang kanyang asawa. Agad siyang naghanda na tawagan ang pulisya. Niyakap ni Song Jung-a ang kanyang sugat na baluktot.
Sinaksak din niya ang kanyang asawa at agad itong nawalan ng malay. Pumunta si Song Jung-a sa silid ng kanyang anak, hinanap ang larawan na iginuhit ng kanyang anak, pinunit ito at itinapon sa inidoro, pagkatapos ay bumalik sa silid. Hinanap ang itim na BSB sa drawer. Lumabas si Song Jung-a sa balkonahe at tinawagan si Jang Mi-ho. Ang mga putol-putol na salita na sinabi ni Song Jung-a noon ay talagang nais ni Jang Mi-ho na iligtas siya. Pagkatapos tumawag, ginamit ni Song Jung-a ang kanyang huling lakas, binasag ang salamin ng balkonahe, at malakas na itinapon ang AFP palabas. Dahil dito ay bumagsak din si Song Jung-a sa rehas ng balkonahe, namatay sa kakaibang posisyon matapos ang pagganap. Naluluha si Jang Mi-ho sa labis na pagsisisi, kung noon pa man ay agad na nagulat si Song Jung-a sa pulisya, marahil ay nailigtas na siya, ngunit pinili niyang pumunta sa balkonahe sa huling sandali ng kanyang buhay. Itinago niya ang ilang bagay upang protektahan ang mahal niya, agad na bumaba si Jang Mi-ho, marahil ay nasa ibaba pa rin ang AIDS. Nakita ng asawa ni Song Jung-a ang anino ni Jang Mi-ho kaya sumunod din siya. Nakita niya si Jang Mi-ho na naghahanap sa damuhan, hindi pinabayaan ng Diyos ang mga may mabuting puso. Pagkatapos ng ilang paghahanap, sa wakas ay natagpuan ni Jang Mi-ho ang itim na VST. Binuksan niya ito agad. Sa loob ay nakaimbak ang napakaraming masayang larawan ni Song Jung-a at Kang Ji-e. Mayroon ding dalawang recording. Ang unang recording ay pinaupahan ni Song Jung-a ang isang tao upang saktan ang kanyang asawa. Narinig na ng asawa ang unang bahagi ng recording, ngunit hindi pa niya narinig ang ikalawang bahagi. Nang tanungin ng inupahang tao si Song Jung-a kung sigurado ba siyang gagawin ito, nagsisi si Song Jung-a. Narinig ng asawa ni Song Jung-a na nagtatago sa dilim ang bahaging ito at nagulat siyang napatitik. At ang pangalawang recording ay may isang taong nagbigay ng unang recording sa asawa ni Song Jung-a at tinanong kung ano ang gagawin niya. Dahil sa recording na ito nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina Song Jung-a at ang kanyang asawa. Nakita ni Jang Mi-ho na tapos na niyang pakinggan ang nilalaman. Pinulot ng asawa ang isang bato at balak saktan si Jang Mi-ho. Sa sandaling iyon, biglang nakatanggap si Jang Mi-ho ng tawag, kaya kinailangan ng asawa ni Song Jung-a na ibaba ang bato. Ngunit mabilis siyang nakaisip ng bagong plano. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Jang Mi-ho ng tawag mula sa asawa ni Song Jung-a. Sinabi ng asawa ni Song Jung-a na hawak niya si Kang Ji-e. Bagaman pumunta si Song Jung-a sa underground parking lot, pagdating ni Jang Mi-ho, agad niyang ipinadala ang mensahe sa pulisya na papuntahin agad sila. Natagpuan ni Jang Mi-ho ang asawa ni Song Jung-a sa parking lot. Ngunit wala si Kang Ji-e doon. Sinabi ng asawa ni Song Jung-a na dinala niya si Kang Ji-e sa ibang lugar. Ginamit niya iyon bilang panakot para makausap si Jang Mi-ho. Ngunit pagkapasok pa lang ni Jang Mi-ho sa kotse, tinakot na siya ng asawa ni Song Jung-a gamit ang kutsilyo at ang is. Hinintay niyang sumigaw si Jang Mi-ho, bigla siyang sinuntok at nawala ng malay. Pagkatapos ay minaneho niya ang sasakyan kasama si Jang Mi-ho na walang malay at umalis. Naghintay ng matagal si Kim Na-young at Oh Eugene, ngunit hindi dumating si Jang Mi-ho, kaya nahulaan nilang may nangyari. Nakuha nila ang CCTV footage ng underground parking lot at natuklasan na dinala si Jang Mi-ho. Agad na nagulat ang dalawa sa pulisya. Sa daan patungo sa istasyon ng pulisya ay nakita pa nila ang kasamahan na naghahanap kay Jang Mi-ho. Kaya't sabay-sabay silang tatlo na pumunta sa istasyon ng pulisya. Ngunit naniniwala ang pulisya na batay lamang sa footage ay hindi matukoy na ito ay isang kidnapping. Hindi tinanggap ang kaso, nag-alala ang tatlo at hindi alam kung ano ang gagawin. Sa sandaling ito ay biglang naalala ni Kim Na-young nang makita ang footage. Napansin niyang minamaneho ng asawa ni Song Jung-a ang kotse ng kanyang asawa, at sa kotse ng asawa ay mayroong device na pinakinggan niya. Sa oras na ito ay hindi sinasadyang natagpuan ng asawa ni Song Jung-a ang mga kondom sa kotse. Bigla niyang naalala na si Song Jung-a ay dating nagmungkahi na makipagdiborsyo sa kanya. Ang dahilan ay hindi niya nagampanan ng maayos ang papel ng isang lalaki. Ang pahayag na ito ay malalim na tumimo sa kanyang puso. Kaya't inimbestigahan niya si Song Jung-a at natagpuan si Kang Ji-e. Labis na nag-aalala ang asawa tungkol sa nakaraan ni Song Jung-a, ngunit nanatili siyang matatag sa hindi pagsang-ayon sa diborsyo. Samantala, nagbanta si Song Jung-a na isisiwalat ang mga maruming video na kinunan niya, ngunit hindi nagtagal, natuklasan ni Song Jung-a ang name tag ni Kang Ji-e sa kanyang asawa. Si Song Jung-a ay lumuluha, tinitingnan ang kanyang asawa na parang isang hayop, samantalang ang kanyang asawa ay nagpakita ng masasamang ngiti. Nang pag-isipan itong muli, tuluyang nawala sa katinuan ang asawa ni Song Jung-a. Nagkaroon siya ng ideya na tulungan si Jang Mi-ho, hinawakan ang kutsilyo at lumapit kay Jang Mi-ho, ngunit sa sandaling hilahin niya si Jang Mi-ho palabas ng kotse, natuklasan niya na mayroong device sa pakikinig sa kotse. Inakala niyang lihim na inilagay ito ni Jang Mi-ho, kaya galit at nahiya siyang sinaktan siya. Hindi nagtagal, sinusubaybayan ni Kim Na-young at Oh Eugene ang lokasyon ng sasakyan, nang bigla itong nawala. Gayunpaman, nahulaan na ni Oh Eugene kung saan pupunta ang asawa ni Song Jung-a. Dinala ng asawa ni Song Jung-a si Jang Mi-ho sa ospital at tinali siya sa kama ng pasyente. Si Jang Mi-ho ay nakatakip ang bibig at masakit na umuungoy. Balak ng asawa ni Song Jung-a na turukan siya ng gamot. Sa huling sandali ay huminto siya, at sa halip ay sinubukang impluwensyahan si Jang Mi-ho. Nagpanggap siyang biktima na niloko ni Song Jung-a. Ngunit hindi sumasang-ayon si Jang Mi-ho sa kanya. Ano man ang ginawa ni Song Jung-a, hindi nito mababago ang katotohanan na tinulungan ng asawa si Song Jung-a. Matindi ang panunukso ni Jang Mi-ho sa asawa ni Song Jung-a. Gaano man siya magpaliwanag, lumulubog lang siya sa ilusyon ng panlilinlang sa sarili. Naalala nito ang asawa ni Song Jung-a noong gabing iyon. Tinukso din siya ni Song Jung-a na hindi niya kayang gampanan ng maayos ang papel ng isang lalaki. Pagkatapos ng ilang panahon, muling hinawakan ni Jang Mi-ho ang kirot sa kanyang puso. Kaya tuluyan siyang nawalan ng katinuan at sinaktan si Jang Mi-ho. Sa sandaling ito ay dumating ang gwardiya at nagtanong. Habang nakikipag-ugnayan ang asawa ni Song Jung-a sa gwardiya, sinikap ni Jang Mi-ho na kumawala sa tali. Nagtago siya sa ilalim ng mesa malapit sa pinto. Hinintay na umalis ang asawa ni Song Jung-a at sinamantala niya ang pagkakataon na makatakas. Natuklasan ng asawa ni Song Jung-a na nawawala si Jang Mi-ho, agad siyang naghanap sa lahat ng dako. Lihim na kinuha ni Jang Mi-ho ang syringe mula sa basurahan. Ngunit hindi siya naging maingat at nakagawa ng ingay na nakakuha ng atensyon ng asawa ni Song Jung-a.
Sa oras na ito, si Jang Mi-ho ay parang isda sa bitag. Hindi nagmadali ang asawa ni Song Jung-a na hulihin siya. Sa halip ay nakipaglaro at nakipagbiruan pa siya sa kanya. Sinabi ng asawa ni Song Jung-a kay Jang Mi-ho ang isang nakakagulat na katotohanan. Noong gabing iyon, may pagkakataon sanang mailigtas si Song Jung-a. Noong oras na iyon, nasaksak siya ni Song Jung-a, ngunit hindi siya nawala ng malay, sinadya niyang hindi tumawag sa pulisya, direkta niyang inilibing ang ina ni Song Jung-a. Nagalit si Jang Mi-ho. Nang hindi nakatingin ang asawa ni Song Jung-a, isinaksak niya ang karayom sa dibdib nito, pagkatapos ay mabilis na tumakbo palabas. Sinubukan niyang makuha ang atensyon ng gwardiya, mabilis na humabol ang asawa ni Song Jung-a. Hindi naging maingat si Jang Mi-ho at nadula sa hagdan, at sa huli ay nahulog pa rin sa kamay ng asawa ni Song Jung-a. Hinila siya ng asawa ni Song Jung-a sa rooftop, unang inagaw ang HSB sa kamay ni Jang Mi-ho at malakas na itinapon sa ibaba. Pagkatapos ay balak niyang magpakamatay kasama siya. Sa oras ng kagipitan, narating ni Kim Na Yaong o Eugene at tatlong kasamahan ang lugar na ito, narinig nila ang pagtatalo at sigawan ng dalawa sa pinto at agad na pumasok sa gusali. Sinundan ng tatlo ang mga bakas ng pagkasira sa sahig patungo sa rooftop. Si Jang Mi-ho, sa kasamaang palad ay hindi sinasadyang nadulas ang asawa ni Song Jung-a at nahulog, buti na lang ay nakahawak siya sa gilid ng pader. Mahigpit na kumapit sa huling pag-asa, biglang nagbago ang kanyang saloobin, mapagpakumbaba siyang humingi ng tulong sa kanila upang iligtas ang kanyang ina. Tiningnan siya ni Jang Mi-ho, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi, ang buhay o kamatayan ay nasa isang desisyon niya. Sa huli ay pinili pa rin ni Jang Mi-ho na iligtas ang tao, nagsama-sama sila upang hilahin ang asawa ni Song Jung-a. Naaresto ang asawa ni Song Jung-a, ang HSB na itinapon mula sa itaas ay labis na nasira. Ngunit napanatili ni Jang Mi-ho ang backup na kopya, napunta rin si Kang Ji-e sa bilangguan at doon ay labis siyang nagsisisi. Binisita siya ng kaibigang muntik nang bumili ng kanyang bahay, bagaman puno ng galit ang mga matatanda, ang mga anak ng dalawang pamilya ay maaari pa ring maging magandang magkaibigan. Matapos maaresto ang asawa ni Song Jung-a, bumalik sa normal ang buhay ng lahat. Ilang araw na lang ang nalalabi bago ang Family Activity Day, kinakailangan ang pagdalo ng mga magulang. Nagsasagawa ng proseso ng diborsyo si Kim Na Yaong, pagkatapos ng pag-iisip ay tinawagan niya ang kanyang asawa at sinabihan itong lumaho. Ang relasyon sa pagitan ng asawa at ni Kim Na Yaong sa kanilang kasal ay lihim na nagbago. Hindi hinintay ni Kim Na Yaong na magsalita pa ang kanyang asawa. Agad niyang pinatayan ng telepono, pumunta si Kim Na Yaong sa kumpanya ni Oh Eugene para magtrabaho. Nagkabati ang mag-asawang Oh Eugene, napagtanto rin ng asawa ni Kim Na Yaong ang kanyang mga pagkakamali at buong puso siyang gustong makipagkasundo kay Kim Na Yaong. Hindi inaasahan ni Kim Na Yaong, ang dati niyang biro na pagpapanggap na buntis ay naging totoo. Isang bagong buhay ang lihim na lumalaki sa kanyang sinapupunan. Bumalik din si Jang Mi-ho sa kanyang buhay, umalis siya sa lahat ng grupo ng magulang, at binura rin ang lahat ng kaugnay na aplikasyon, at malapit nang ilipat para magtrabaho sa ibang bansa. Ang tanging bagay na nagpapahirap sa kanya ay ang magkapatid, bagaman hindi niya inamin ng direkta, kapag nag-iisa siya, hindi niya pa rin maiwasang tingnan ang mga larawan ng magkapatid. Kinuha ni Jang Mi-ho ang pilak na bias. Natagpuan niya ang liham ng pagsumbong ni Song Jung-a tungkol sa kanyang sarili doon, bumalik ang lahat ng nakaraan, at halo-halo ang kanyang emosyon. Sa sandaling ito ay napagtanto ni Jang Mi-ho na mayroon pa palang 2 pahina ang dokumentong ito na hindi niya napansin noon, sa huli ay nakita ni Jang Mi-ho. Puno ng mga salita ng sama ng loob si Song Jung-a para sa kanya dito. Bawat salita ay parang sumaksak sa kanyang puso. Tinanong ni Song Jung-a si Jang Mi-ho kung bakit niya ginawa iyon sa kanya. Malinaw na sa mata ni Song Jung-a ay tanging si Jang Mi-ho lamang ang naroon. Para sa kanya si Jang Mi-ho ang kanyang pamilya, kapatid na babae at pinakamatalik na kaibigan. Ngunit pinagtaksilan siya ni Jang Mi-ho ng ganoon, hindi makahinga si Jang Mi-ho sa pag-iyak, bumalik siya sa bahay ni Song Jung-a, tiningnan ang balkonahe kung saan nahulog si Song Jung-a. Na para bang nakita niyang bumalik si Song Jung-a sa kanyang harapan, umiyak si Jang Mi-ho at lumuhod upang humingi ng tawad kay Song Jung-a, dati ay nasaktan niya si Song Jung-a. Ngunit iyon ay dahil hindi niya alam ang katotohanan, ngunit hindi niya kailanman kinasusuklaman si Song Jung-a, tulad din siya ni Song Jung-a, palagi niyang itinuturing ang bawat isa bilang pamilya, bilang pinakamatalik na kaibigan. Kasama ang pagsisisi at luha ni Jang Mi-ho, nagpakita ng bahagyang ngiti ang multo ni Song Jung-a. Tila bumalik ang panahon sa simula ng kanilang pagkikita. Malaya silang naghabulan sa eskinita at naglaro. Sa huli ay hindi pa rin mapakali si Jang Mi-ho tungkol sa mga bata. Ngunit nalaman niyang lumipat na ang mga bata kasama ang kanilang lolo. Labis na nadismaya si Jang Mi-ho. Sa oras na ito ay tumawag si Oh Eugene. Iniimbitahan siyang dumalo sa Family Activity Day bukas. Naramdaman ni Jang Mi-ho na wala na ang mga bata at wala na rin siyang karapatang lumahok sa aktibidad na ito, kaya tinanggihan niya ang imbitasyon ni Oh Eugene. Pagka-uwi niya, nakita niya ang parsela na ipinadala ng mga bata. Sa loob ay ang paboritong manika ng magkapatid. Sa sandaling iyon ay bumalik ang libu-libong alaala sa kanyang isipan, matapos pag-isipan ng mabuti. Pumunta pa rin si Jang Mi-ho sa lugar kung saan idinaos ang Family Activity Day. Ang mga bata ay nag-record ng mga video para sa kanilang mga magulang. Sa dulo ng bawat video, lilitaw ang bata sa entablado, dala ang regalo na inihanda nila mismo para sa kanilang mga magulang. Ang kapaligiran doon ay mainit at payapa. Ang video naman ng magkapatid ay ginawa para sa kanilang pinakamamahal na tiyahin na si Jang Mi-ho. Ipinahayag ng magkapatid na palagi nilang aalalahanin si Jang Mi-ho at naghanda rin sila ng regalo para sa kanya. Iyon ang manika na natanggap ni Jang Mi-ho kagabi. Naluha si Jang Mi-ho at nadama niya ang pagnanais na opisyal na ampunin ang mga bata. Tinanong ng lolo ang opinyon ng magkapatid. Sinabi ni Jang Mi-ho sa mga bata na gusto niyang maging tunay nilang tiyahin at manirahan kasama sila magpakailanman. Nagdaan ang magkapatid sa pagpanaw ng kanilang mga magulang at kulang sila sa pakiramdam ng seguridad. Palagi nilang nararamdaman na aalis din si Jang Mi-ho balang araw. Ngunit sa pangako ni Jang Mi-ho, sa wakas ay pinakawalan din ng mga bata ang kanilang takot at niyakap si Jang Mi-ho. Pinili ni Jang Mi-ho na magbitiw sa kanyang trabaho sa kumpanya at sinimulan ang isang bagong buhay kasama ang 2 bata. Regular ding bumibisita ang kanyang mga kasamahan sa mga bata. Paglalaro kasama sila.
Lahat ay nagsimula ng bagong buhay. Pinili ni Jang Mi-ho na burahin ang halos lahat ng status sa social media ni Song Jung-a. Itinago ang kanyang mga bakas na nagpapatunay na siya ay umiral. Ang mga damdamin ng kaligayahan o ang mga di malilimutang alaala, ang mga sandali na ayaw niyang palampasin, hindi na kailangang i-record sa pamamagitan ng internet, maaari itong itago sa kanyang alaala. Hindi kailanman malilimutan, sa huli ng pelikula ay ang tanawin ni Jang Mi-ho na masayang nakatira, kasama ang magkapatid. Muli silang nagtanim ng puno ng kayamanan para kay Song Jung-a. Pagkatapos malaman ni Kang Ji-e na namatay na ang kanyang ina, hindi na siya nagpumilit sa nakaraan, kaya pa siyang nakatira kasama si Im Kang-soo, tungkol naman sa ina ni Jang Mi-ho. Marahil isang araw pagkatapos niyang kumalma, makikilala niya ang kanyang mga pagkakamali, at sa panahong iyon ay makakapag-usap na si Jang Mi-ho at ang kanyang ina. Dahil ang pagtanggap sa sariling pagkakamali ay isang paraan upang makapagpatuloy sa buhay. Dito nagtatapos ang pelikula. Sige, hanggang dito na lang muna tayo ngayon, magkita-kita sa susunod na pelikula.